Ako ay mula sa pamilyang medikal na bantog. Ang nakababatang anak ng Zhang. Nawala sa loob ng 7 taon. Ngayon lamang natagpuan. Ngunit ang unang bumati sa akin ay hindi ang pag-aalaga ng pamilya, kundi ang walang awa na pamalo. Hindi ba masama ang maging bata? Bakit ka babalik sa Zhang family? Yung talented young master. Ipapasa ko lang ang isang mensahe sa'yo. Siya ang tunay na apo ng pangunahing pamilya. At ang buong Zhang family ay kanya. Kayo sa ikalawang bahay. Kung gusto ninyong makipagkumpetensya sa kanya, kailangan ninyong magkaisa. Hindi nila inaasahan na. Hindi na ako. Sa katotohanan, ang aking katawan ay si Zhang Guyong pa rin. Ngunit ang aking kaluluwa ay mula pa sa libu-libong taon. Na nakaraan si Zhang Jia na ninuno, banal na Doktor Zhang Zongjing. Nagbibigay ng lunas sa mundo. Ang kabutihan ay sumasaklaw sa lahat. Sinasamba ako ng mga tao bilang banal na doktor. Ngayon, ang aking mga nagawa ay kumpleto na. Kung malampasan ko ang pagsubok na ito, maaari na akong umakyat sa langit at makabilang sa mga Diyos. Zhang Zongjing, kahit na ikaw ay pinuri ng buong mundo, ang iyong mga inapo ay nilalapastangan ang sining ng medisina na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo, tanging sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kalituhan at paglilinis ng mga pintuan, maaari nating maunawaan ang buhay at makamit ang paglipad tungo sa pagka-Diyos. Dahil binigyan mo ako ng muling pagkabuhay. Sa mundong ito, gamitin ko ito sa katawan ng isang 7 taong gulang na bata. Linisin ang angkan, magtagumpay sa daan, mga anak na walang silbi. Ang inyong mga ninuno ay dumating. Walang silbi, batang mayaman. Pakiusap, sige na. Ah, ganito pala. Isa palang amoy mata. Masyadong mahina ang katawan ko. Hindi ko pa kayang tiisin ang aking lakas. Kaya pansamantala, isara ko muna ang mga mata ko. Tipunin ang napakalakas na lakas ng kaluluwa sa loob. Maghintay ng 3 araw. Ang lakas ay dapat bumalik sa 9 na antas ng ganap, bago muling buksan ang mga mata. Walang silbi. Walang silbi. Sa wakas, bumalik ka na. Kapatid. Taong ito, ako at ang mga magulang ko, ay patuloy na naghahanap sa iyo. Sayang, hanggang sa huli. Hindi pa rin nila nakita kahit isang beses. Hindi ko rin alam kung gaano karaming paghihirap ang dinanas mo sa daan. Ay, talagang kawawa. Narinig ko na ang mag-asawang ito. Nasa daan ako para hanapin ang bata. Nagkaroon ng aksidente. Tatay. Nanay. Tiyak na mahahanap ko si Wuyong. Dalhin ko siya pa uwi. Huwag kang matakot. Mula ngayon. Nandito ako. Tara, ate, dadalhin kita para makita si Lolo. Oh, sa putik ng probinsya, isang batang nahukay ay bumalik. Ngunit, hindi siya makakita. Mga bagay na walang klase. Hanggang hindi ako pumapayag, huwag siyang lalabas, para hindi tayo mapahiya. Sa mukha ng Doktor Sagrado, nabulag ang mata niya. Mas nakakatulong pa nga ito, para hindi makapanood ng mga bagay na hindi dapat panoorin, na magbubunga ng mga hindi nararapat na iniisip. Talagang isang grupo ng mga mapagmahal na anak at apo. Zhang Yukay, huwag kang masyadong lumabis, walang silbi, sa kabila ng lahat, siya ay iyong pinsan. Pinsan? Puy, isang bulag na masama. Isang kalugihan. Hindi nakakapagtaka na iisa lang ang ina, na nagluwal sa kanya. Nangangahas ka bang maglagay ng lason sa karayom? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng angkan? Makinig kayong lahat. Mga patakaran, ito ay para kontrolin kayong mga mahihina. At ako si Zhang Yukay ay isang malakas. Ang isang mapaghimagsik na suwel. Sa ibabaw ng Ancestral Hall, nag-iingay. Anong klaseng pag-ugali ito? Lolo, si Zhang Xiangwan ang unang umatake, gamit ang karayom na pinaputok sa akin. Si Lolo ay gumamit ng lasong karayom.
Ay, bakit wala na akong sakit? Tapos na. Bakit pa rin akong bulag? Sige na, galing lang talaga sa probinsya. Siguro hindi pa marunong bumasa. Huwag na nating pag-usapan ang kaalaman sa medisina. Sa pagkakataong ito sa pambansang kompetisyon ng medisina, hindi na tayo makakapag-asa sa kanya. Walang silbi, bumalik na siya sa bahay. Dapat lang na mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa. Huwag nang lumikha ng gulo. 3 araw mula ngayon ang pambansang kompetisyon sa medisina. Kailangan ng lahat ng mga anak ng Zhang na dumalo. Dapat tayong lahat ay naroroon. Sa mga nakaraang taon, ang prestihiyo ng Zhang ay unti-unting humihina. Hindi na ito nakatugon. Sa karangalan ng ating mga ninuno, ang banal na doktor. Sa pagkakataong ito, mahalaga ang kinabukasan ng ating angkan. Dapat manalo. 3 araw mula ngayon. Ito ang araw na ako'y magbabalik. Sa aking buong lakas. Magandang balita. Sa araw ng pambansang medikal na kompetisyon, doon ko aalisin ang itim na tela at lilinisin ang aking tahanan. May talento. Kababaihan ng bagong henerasyon. Ikaw ang pinakamalakas ang kakayahan. Sa malaking kompetisyon na ito, huwag mong pagsisihan ang inaasahan ng pamilya. Magpakakalma ka, lolo. Tiyakin ng apo na ibibigay ang lahat ng makakaya. Para sa karangalan ng pamilya. Sasali rin ako. Ikaw. Isang bulag. Pupunta sa pambansang paligsahan. Amoy ka ba gamit ang ilong? Akala mo aso ka? Nakikita ko. Mas mababa ka pa sa aso. Nagsasayang ka pa ng kahihiyan sa bahay. At lalabas pa sa malaking paligsahan para magpakahiya. Hindi ka karapat-dapat na kumatawan sa aming angkan ng mga doktor. Isang bulag mula sa probinsya. Walang edukasyon, walang kakayahan. Pagpunta mo roon, mas lalo lang kaming ikahihiya. Ng aming angkan ng mga doktor. Bakit hindi tayo magkumpara? Kumpara ng ano? Kahit ano. Sige, ikaw na isang bulag. Hindi na kita abalahin. Magkumpara tayo ng mga gamot. Kung matalo ka, kukunin ko ang pangalawang asawa mo. Ibigay mo ang lahat ng ari-arian. At tanggalin sa pamanahon mula sa angkan. Pagkatapos, parang aso. Lumayas ka sa bahay namin. Hindi ka na makakapasok sa Ancestral Hall. CJ. Ako muna. Tingnan mo ang galing niya sa pagpili ng gamot. Amoy, pakiramdam sa loob. Sobrang husay mo talaga. Ang laman nitong dan. Gatas ng langgam, kulugo at mga gamot na pang-alis ng sakit, dalang-dala. 22 sangkap, isang mali lang. At kahit na walang kaugnayan, mga pantulong lang naman. Tama. Ikaw na ang bahala, maliit na bulag. Bigyan kita ng 1,000 taong pinagsama-samang elixir. Tingnan natin kung paano mo ito matutukoy. Ang elixir na ito ay itim. Mukhang parang bone-setting elixir. Gamitin mo ang ginawa kong bagay para suriin ako. Huang Sen, Cheng Xiang, Musk. Kalokohan. Ito ang huling sangkap sa 1,000 taong elixir. Huling gamot na sangkap. Kahit ang pinakamagaling na manggagamot ay hindi makilala ito. Sino ang nag-utos sa iyo na ilabas ito? Cayenne Huang. Puting mustasa. Radish seeds. Meron pa. Meron pang huli. Ano ito? Yung huli nga. Dumi ng kabayo. Dumi ng kabayo. Talagang isang goofy. Sobrang walang silbi. Kahit bulag, hindi ka makakapagpanggap. Bakit may lakas ng loob ang cute na ito na gumamit ng dumi ng kabayo? Para dungisan ang banal na doktor. Ng mga natatanging reseta ng aming ninuno. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Huling sangkap. Ang huli ay dumi ng kabayo. Ano? Ano? Ganun ba? Ibig sabihin nanalo ako. Imposible, talagang imposibleng mangyari yan. Nagsinungaling siya. Siguradong nagsinungaling siya. Isang tao na lumaki sa bundok. Ay bulag pa rin. Paano siya makakaalam ng 1,000 taong pinagsama-samang elixir? Sabihin mo, na ginamit niya ang mga mababang paraan. Naiintindihan ko na. Ito ay Sixiang Wan. Kanina, nang dalhin niya ang elixir. Sininok niya ang sagot sa kanyang tainga. Sina kuya at ate ay nagkasundo para lokohin si Yukay. Talagang malalim ang kanilang plano. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Sinasabi ko lang na medyo katulad ng bone strengthening pill. Aking, lolo. Narinig niyo ba? Aminado na si Zhang Xiangwan. Pakiusap, lolo, tingnan niyo ng mabuti.
Ipapatupad ang batas ng pamilya. Mahigpit na parusahan ang dalawang mandaraya. Mukhang nag-overthink lang ako. Nga, isang bulag na bata. Paano niya malalaman ang mga ito? Walang silbi ang iyong paliwanag. Paliwanag. Sa isang grupo ng mga taong bulag sa puso. Wala lang itong halaga. Sinabi ng lolo na pinagsabihan kayo. Mukhang ito na ang sitwasyon na naguguluhan na. Hindi na kayang ipaliwanag ang katotohanan. Basta't bumalik na lang ang sumbong. Kaya't sana ay agad na ipatupad ang batas ng pamilya. Walang hiya. May sapat na ebidensya. Magsasalita pa ba ng mayabang? Itong amang na ito ang kasalanang ito. Hindi lang nagsisisi. Kahit na nananakit pa siya ng mga nakatatanda. Ganito siyang mapanirang anak. Kung hindi siya parurusahan ng mahigpit. Ang pamilya naming mga doktor, paano mapananatili ang magandang kaugalian? Kung ganito lang, ililigtas siya mula sa probinsya. Kahit hindi siya yumuko at magpasalamat ng luha, okay lang. Ngayon, sa halip na magpasalamat, pinagsasawaan pa ang amo na bulag sa puso. Talagang ganito nga. Isang di kilalang taksil na walang utang na loob. Zangguyong nagdadahilan sa gamot at nagsisinungaling. Lumalabag sa pamilya at batas. 10 palo. Huwag, lolo. Mga taong nakakalimot sa kanilang pinagmulan. Mga hangal na walang nakikita. Kung hindi ko aalisin ang grupong ito ng mga salot, talagang hindi ako karapat dapat maging Diyos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang inyong mga mata. Ano ang tunay na batas ng mga ninuno? Bunso, huwag ka nang magalit. Kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Lolo, lahat ng pagkakamali ay kasalanan ni Xiang Wan. Hindi ko dapat sinabi iyon. Walang silbi, kakauwi lang ng bunso. Nakiusap ako, isaalang-alang mo na siya'y bata pa. At may sakit sa mata. Patawarin mo na siya. Lahat ng parusa ay ako na ang bahala. Xiang Wan, ikaw. Sobrang nadismaya ako sa inyo. Malapit na ang malaking kompetisyon ng mga pambansang doktor. At nagawa niyo pang gumawa ng ganitong kahihiyan. Nasaan ang katapatan? Nasaan ang magandang asal ng pamilya? Sige na, sige na. Wala nang parusa. Bago ang malaking pagsusulit, hindi na kayo dalawa kailangan pang pumunta. Tukuyin ang totoo sa hindi. Protektahan ang masama at itakwil ang mabuti. Ang pamilyang ito ng mga mediko, mukhang malapit nang mawala. Ikaw, Yay. Lolo, umalis ka. Ama, Zangguyong. Ikaw ay nagmumura sa pamilya. Galit na galit ang lolo. Umalis ka sa tahanan ng Zhang. May sakit na hindi gumagaling. Nasira na ang puso. Tama na. Dahil sa iyong pagsusumikap para sa Zhang sa loob ng kalahating buhay, mayroon ka pa rin kaunting karapatan sa hirap. Sundin ang tamang paggamot. Maaari kang makatiyak na walang magiging problema sa Marso. Isang bulag pa ang sumusulat at gumagawa ng reseta. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Talagang kahihiyan ng aming Zhang pamilya. Dapat na itong itapon agad. Huwag nang dumiin pa ang lugar. Mga bagay na walang kabuluhan. Mabilis. Dalhin mo dito. Yung sulat na ito. Hindi pwedeng mangyari talaga. Punta ka, kunin mo ang kamay ng banal na doktor. Pakiusap. Lolo. Siguro ito ang sulat ng banal na doktor, Lolo. Pasensya na, bunso. Kasalanan ko, bata ka pa. At may sakit ka sa mata. Hindi ko talaga hahayaan na mapalayas ka sa pamilya. Hindi ko hahayaan na mapalayas ang walang silbi. Pupuntahan ko si Lolo. Hayaan mong ako na lang ang magdusa para sa kanya. Ipagpalit siya. Ang si Wang Wan ay may puso at damdamin. Hintayin ko munang matapos ang paglilinis ko. Ng mga walang kwentang apo na ito. Itatag ang isang babaeng Panginoon ng bahay. Hindi rin naman masama. Ginoo. Paano nangyari ito? Paano siya magkakaroon ng sulat kamay na kasing eksakto ng sa matandang ninuno? Kasing eksakto talaga. 1,000 taong pagdududa. Kaya niyang gawin ito nang walang pagkakamali. Yung ganong pag-unawa sa mga gamot. Yung ganong lalim na walang hanggan. Hindi ito kayang taglayin ng isang 7 taong gulang na bata. Talagang hindi. Ngayon, ang sulat na ito. Hindi ba? Totoo bang ang mga ninuno ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan? Mabilis, habulin ang walang silbi. Malaking kompetisyon sa mga doktor ng bansa. Walang iba kundi siya. Mabilis, pumunta na.
Ginoo, bakit ka nandito? Ganoon na lang ba kabilis ang pag-alis mo? Sobra na kayo. Hindi, hindi. Sabi ng Ginoo, dapat gamitin si Ginoong Uyong sa pambansang kompetisyon ng medisina. Ano? Ito, anong klaseng puwersa ito? Ang lakas ng loob ay parang ilog sa langit na bumabagsak. Walang katapusang kalawakan. Ang hangin na ito. Malinaw na ito ay ang sukdulang medikal na paraan. Halos katulad ng kalikasan. Sa harap ng ganitong hangin, nagsanay ako ng 100 taon sa tunay na enerhiya. Ngunit ito ay ganap na naipigil. Hindi makagalaw. Sa mundo, may ganitong pagkatao. 2 araw na ang lumipas. Ang teknik ng pagsasara ng mata ay umabot na sa ika-8 antas. Lahat ng daluyan ay bukas. Unang pagbubukas ng Purple Palace. Ihintayin ko ang muling pagbukas ng langit na mata bukas. Sa oras na iyon, lilinis na ako sa pinto. Tingnan mo na. Si Hokkaido at Sanboki. Di ba matagal na silang nagtatago sa lihim? Bakit ngayon magkasama silang lumabas? Naku! Kahit ang 2 bantog na ito, ay nagbigay ng gulat sa lugar. Sa pagkakataong ito ng pambansang medisina, tiyak na may malaking pangyayari na mangyayari. Ang presensya kagabi, tila nagmula sa Haicheng. Hindi ako nagkakamali. Siguradong ang nakatatandang iyon. Tiyak na hindi ito palalagpasin. Ang pambansang medikal na kompetisyon ngayon. Ito na ang 7 Orifices Linglong Game, di ba? Tama. Sinasabing iniwan ito ng isang matandang manggagamot. Kailangan ng pilak na karayom, na ipapasok sa gitnang umiikot na bola. At itutusok sa likuran. Ang mga ako points sa katawan ng tansong tao lang ang masasabi mong matagumpay. Hindi naman ito mahirap. Marami kang hindi alam. Ang tawag sa larong ito ay 7 ocular. May 8 pwesto sa loob nito. Bawat isang may 70 butas. Kabuuan ay 7,200 na butas. Ganong karami. Tama. At saka, itong 7,200 butas ay walang tigil, na umiikot ng walang kaayusan. Tanging sa isang iglap lamang. Yung 8 butas ay eksaktong bumubuo ng isang tuwid na linya. Iyan ang iyong tanging pagkakataon na makapagsagawa ng hakbang. Ang larong ito ay sumusubok ng sukdulang paningin, katatagan at lakas. Walang nakapagtagumpay dito sa loob ng isang siglo. Tara na, tara na. Mahirap ba, hindi ito kayang lampasan ng iba? Kaya ng pamilya Zhang. Ano nang nangyayari dito? Sigurong sira ang kagamitan. Nabaling ang batang bulag na ito sa maling paraan. Kahit na, talagang nasira niya. At parang walang nangyari. Ano ba talaga ang kinarga namin sa pamilya Zhang? Anong klaseng halimaw ang nadala namin pabalik? Ang batang ito ay matatag ang hakbang. Napakasensitibo, hindi pangkaraniwang bulag na bata. Hindi kaya ang nakaraang gabi ay may kinalaman sa napakalakas na presensya. Mga Ginoo, tahimik. Unang laban ng pambansang medisina sa akupunktura. Mga panuntunan sa laro, nasa labas ng 2 metrong linya ang kalaho. Magpapalipad ng pilak na karayom papunta sa acupuncture point na dashwi ng bronzed manikin. Mananalo ang makakatusok ng pinakamalalim gamit ang pilak na karayom. At kung matamaan ka ng buong buo, diretso kitang ihahayag na kampiyon. At tatawagin kitang tatay. Kahit ang 2 dakilang doktor at eksperto. Kaya lang ay makakatusok ng kalahating pulgada. Kaya mong tumusok. Bata, nananaginip ka lang. Masyadong tiwala si Pangulong Lia. Kalahating pulgada ay hangganan ng tao. Talagang hindi ka pani-paniwala ang makatusok. Sa mundo, walang kakaiba na hindi umiiral. Ang antas na hindi natin naabot. Hindi ibig sabihin na walang makakaabot. Halimbawa, ang Diyos na iyon kagabi. Dumating na ang tamang oras. Ipinahayag ko na nagsisimula na ang laban. Una, pakiakyat ang kalahok mula sa pamilya Sun.
Ayos, ito ang paglipad ng bituin ng Pamilya Sun. Ang galing ng pagkakatarget. Malalim na 3 puntos ng Pamilya Sun. Susunod. Si Ho Chen ng Pamilya Hua ang susunod. Panloob na kasanayan. Talagang kahanga-hanga ang mga pangwasak na karayom ng Pamilya Hua. Malalim na 4 na puntos ng Pamilya Hua. Magaling ang Batang Sun. Talagang matibay ang pagkakaluto. Ang Batang Hua na ito, ang kanyang sira-sirang panggagaling. Ang lakas at katumpakan ay talagang mahusay. Mukhang sa taong ito, ang malaking laban na ito ay magiging laban ng ating dalawang pamilya. Nakikita ang ibang tao na umuunlad. Doon ko lang nalalaman na ang angka ng Zhang ay nalanta na. Ang batas ng langit ay hindi nagbabago, hindi nagtatayo. Ngayon, gagamitin natin ang hangin na ito para linisin ang pintuan at pader para sa aming pamilya Zhang. Para muling buhayin ang aming daang taong pundasyon. Nakita mo na ba? Ito ang tunay na kakayahan. Tama, ikaw ay bulag. Hindi makakita. Ang pamilya Zhang, magpadala kayo ng kinatawan upang lumabas. Lolo, ako na ang susunod. Siguradong hindi ko palalampasin. Kung may talento, magpapahinga na. Lolo, ano pong ibig niyo sabihin? Sa laban na ito, ang pamilya namin. Si Zhang Guyong ang lalaban. Si Zhang Zhenhai, pinapayagan ang bulag na ito na lumaban. Sa palagay ko, tiyak na may pagkakatiwalaan. Hindi ka pani-paniwala. Kahit na may pambihirang pandama. Ang sining ng mga karayom, kailangan din ng masusing pagsasanay at pakiramdam. Lolo, nagiging magulo na ba ang isip mo? Hayaan mo siyang pumunta. Isa lang siyang batang bulag na galing sa probinsya. 7 taong gulang siya. Hindi nga niya kayan hawakan ng maayos ang karayom. Bakit siya ang dapat kumatawan sa atin? Pamilya ng mga bantog na doktor. Ang tatay niyang walang silbi. Hindi man lang nakahawak ng aklat medikal. Pinasali mo siya sa paligsahan. Kaya ang reputasyon ng pamilya Zhang natin ay mawawasak na sa isang iglap. May talento ang Ginoo. Siya ang pag-asa ng pamilya Zhang. Itong batang ligaw na lumaki sa bukirin. Ano bang alam niya sa medisina? Pag-akyat niya, ano pa ang magagawa kundi mapahiya? Anong pinagkakapalan mo pa dyan? Bilis mong magpaamin at magpakumbaba sa iyong lolo. Sumuko ka na sa laban. Talagang pababa na ang pamilya Zhang. At ngayon, nagpapadala pa sila ng isang batang walang muwang na bata para makipaglaban. Sa tingin ko, mas mabuting magpasya na kayong sumuko na lang. Ganito, maaari pa rin kayong mapanatili ang kaunting dangal ng pamilyang medisina. Nakapagwe na ba ang batang ito? Alam mo ba kung ano ang acupuncture? Acupuncture ng bulag. Hindi pa naririnig. Baka naman ginagamit mo ang tainga mo. Hindi natuloy ang tanong. Mukhang sumuko na ang Zhang family. Kumuha ng bata para magpanggap. Bata, huwag kang pumunta. Hihingi ako ng tawad kay lolo para palitan siya. Anong nangyari, maliit na bulag? Natatakot ka? Nabigla ka? Hindi makalabas ang mga tinik. Bumaba ka na agad. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Para lang magpasaya. Hey, bata. Kung hindi mo kaya, aminin mo na lang. Hindi ikahihiya. Hindi ikahihiya. Mali ang direksyon ng bata. Ikaw ay isang tanso. Nasa likod mo siya. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay nagbabalik ngayon. Ang batas ng langit ay maliwanag, ang gantimpala ay tiyak. Ngayon, ako'y kumikilos bilang tagapagsakdal ng langit. Linisin ang aming tahanan. Ibalik ang dangal ng aming medikal na pamilya. Ang puso ng batang ito ay matatag. Sa kabila ng ingay na ito, kaya niyang makapasok sa meditasyon. Tingnan mo, ang kanyang aura ay nagsimulang magbago. Hindi ba talaga siya iyon? Tumingin sa langit ng siyam na antas. Ang hangin ay malinaw na nakikita ang pinagmulan. Ang buhay at kamatayan ay pawang ilusyon. Ako ay isang Diyos sa gitna ng tao. Ang kalawakan ay nasa aking mga kamay. Isang karayom ang nagtatanong sa langit. Nagtatanong sa langit ng siyam na karayom. Umalis? Ito ba ay tunay? Nakasulat sa mga klasikal na aklat. Ang siyam na karayom ng tanong sa langit. Impossible. Ito ay ang pinakamataas na kasanayan na iniwan ng banal na guro. Sa loob ng libu-libong taon, walang sinuman sa Zhang na nakakita ng daan patungo rito. Siya, isang 7 taong gulang na bata, nawawala sa labas. Paano mangyayari ito? Sandali lang. 1,000 taon ng pagbuo ng elixir. Sulat ng matandang ninuno. Tanong kay Tianju. Hindi ba siya ay
Nagawa niyang butasin ang tanso na tao. 3 dakilang manggagamot. Buong lakas na sumugod, kaya't nakapasok lamang ng kalahating pulgada. Paano niya maaring? Hindi inasahan ang aking 12 karayom ng impyerno, na naging ganito kalakas, na kayang tumago sa katawan ng tanso. Ang kapangyarihan ng nakatatandang kapatid na babae, paglabas ng 13 puntos ng espiritu, hindi matatalo ng mga doktor sa Daxia. Sister Maestra, ngayong araw, tiyak na ipapakita ko sa mga tao sa Huaxia, kung ano talaga ang tunay na daan ng medisina. Ako si Luyon. Representante mula sa pinto ng mga multo sa silangan, naghahamon. Ito ang palaso ng hamon. May sino mang daring makipaglaban. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ngunit nakatusok lang ako hanggang 4 na bahagi. Samantalang siya ay direktang nakatusok. Ang lakas niya ay sobrang nakakatakot. Hindi talaga ako karapat-dapat na makipaglaban. Ang babaeng ito ay mas malakas kaysa sa mga kapwa niya. Kahit na kami pa, ang mga matandang ito ay sumabak. Malamang ay mahihirapan kaming manalo. Hindi ko inaasahan na ang bansang silangan ay makakapagpalaki ng ganitong uri ng tao. Mukhang matutulungan nila akong mapanatili ang dangal ng medisina ng Daxia. Malamang na ang tanging nakagawa nito kahapon magdamag ay ang isang mangangaral na may hangin na umaabot sa langit. Pero yung mandangaral na yun, hindi madaling mahanap. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala na bang ibang nakakaalam ng medisina ng Daxia? Kung walang sinuman ang may lakas ng loob na humamon, kung gayon ang magiging pinuno sa malaking kompetisyon ng mga pambansang manggagamot, ay ako na mula sa silangang Japan. Pinuno. Karapat-dapat ka ba? Pinuno. Karapat-dapat ka ba? Sino ka? Biyernes ng mga medisina Zhang. Zhang Guyong. Yung tanso na tao ay nabaril ng aking mga karayom. Nangyari lang na nandyan ka. Talagang napaniwala kita. Ikaw lang. Isang bulag. Natutokso pa ang tanso. Talagang nagmamalaki ka. Walang takot na masaktan ang dila. Talagang nakakahiya. Bakit hindi ka pa bumababa? Maliit na cute na hindi makasabay. Sa harap ng kaaway. Ganito kayo. Pagsira sa sariling pamilya. Ano ang natira sa mukha ng pamilya Zhang, ang banal na doktor? Puy. Sino ang nagsasabi na ikaw ay pamilya? Siya. Isang cute na galing sa probinsya. Ikaw. Isang babaeng walang ginawa kundi kumain at uminom. Kung hindi dahil sa malambot ang puso ng lolo. Noon pa man, nang nagbabalak kayong mandaya sa gamot. Dapat na kayong pinalayas mula sa Zhang family. Oh, talaga. Ang mga mata mo, kaya mong makita. Hindi ka bulag. Walang silbi, talagang nakikita mo na. Ang galing. Hindi siya bulag. Noong nakaraan ay nakapiring. Maaaring nag-aaral siya. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Hindi ko nakita ang ganitong medisina. Nakakatuwa ang aso na kumagat ng aso. Mga Ginoo, wala akong oras para sa inyo. Hindi ko na kayang mag-aksaya ng oras. Natalo ko na. Kayong lahat. Ang pinuno ng malaking kompetisyon na ito ay ako. Ang Daxia na medisina ay matagal nang nalugmok. Ngayon ako sa silangang digmaan. Ang tunay na dalubhasa sa medisina. Walang galang. Huwag hamakin ang aming Daxia na medisina. Ikaw, maliit na silangan. Ay karapat-dapat bang tawaging tunay na medisina? Itong walang silbing kaibigan. Ay nagsasabing siya ang nakawasak sa tanso. Si Qiangi. Luyon ay naniniwala na ito ay kanyang nagawa. Dahil pareho silang may kanya-kanyang sinasabi. Ang resulta ng sitwasyong ito ay tiyak na may pagdududa. Mas mabuti pang maglaban tayo sa harap ng lahat. Tama si kapatid Sun. Hindi ako naniniwala. Isang maliit na demonyo mula sa silangan ay makakatalo sa akin. Sa mga pamamaraan ng medisina ng Daxia, ito ay may kinalaman sa karangalan ng medisina. Kailangan nating labanan ito ng malinaw ngayon. Gusto kong makita pa. Ano pa ang kaya nyo? Lolo, mga nakatatandang kaibigan. Hayaan nyo akong humawak dito. Kailangan nilang makakita kung ano ang tunay na kasanayan ng isang manggagamot. Umalis na kayo. Ang laban na ito ay pinangunahan ng walang silbi. Bakit? Ako ang tunay na apo ng Zhang. Ako ang kabataan ng bagong henerasyon, na kinikilala bilang. At siya ay isa lamang na. Kakabukas lang ng kanyang takip, bingi at cute na maliit. Walang pakundangan. Ako ang magpapasya. Kailan ka pa pwedeng magduda? Huwag ka nang magsalita pa. Parusa ng pamilya. Babae mula sa Japan. Sobrang yabang. Handa ang pamilya Sun na makipaglaban. Upang bigyang diin ang katotohanan ng medisina ng dakilang Xia. Handa rin ang pamilya Hua na makipaglaban. Mga nakakatawang tauhan. Kahit na kayo ay magsanib puwersa, hindi kayo magiging katapat ng nakatatandang kapatid. Hindi kayo kayang talunin sa harap ng nakatatandang kapatid. Sa harap ng nakatatandang kapatid, kayo ay mga walang kwentang tao. Magpahinga muna kayo, huwag magalit. Dahil may kontrobersya sa unang round. Mag-umpisa na tayo sa ikalawang round. Laro sa buto.
Ito ay ang kakayahan ng Diyos na doktor, ang pamilya Hua, na kanilang kinikilala. Mukhang kailangan natin si Hua Chen para dito. Tama, sabi nila. Malalim na ang kaalaman ni Ginoong Hua. Kaya na niyang ayusin ang 36 na mahihirap na buto. Kailangan ng muling pagsasaayos sa arena ng pag-aayos ng buto. Maglakad na kayo. Walang silbi. Ang laban na ito ay tungkol sa kapakanan at kaligtasan ng Zhang family. Alam ni Lolo na magaling ka. Siguradong mananalo tayo dito. Kung manalo man ako, tiyak na mananalo tayo. Hindi lang ako basta mananalo. Sa malaking paligsahan na ito, mas magiging pinuno ng Zhang na pamilya, na muling magiging nangunguna sa medisina sa mainland. Ngunit may isang kondisyon ako. Sabihin mo lang ang kondisyon mo. Tiyak na tutuparin ito ng lolo mo. Ang susunod na pinuno ng Zhang na pamilya. Dapat ay, ikaw. Hindi, si Zhang Xiangwan. Walang hiya. Ako ay mula sa isang pamilya ng mga mediko sa loob ng libu-libong taon. Pangulo ng pamilya, paano mo maaring akalain na isang batang walang muwang ang makikialam? Kaya nga, ang anak ko ang tunay na tagapagmana. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay para sa kanya. Lolo, sinasabi ko lang na hindi mo dapat siya masyadong paluin. Tingnan mo, ngayon ay nagiging mapagmataas na siya. Kaya niyang utusan ka na gumawa ng mga bagay. Hindi ko kaya. Paano ako magiging pinuno ng pamilya pagkatapos ng mga magulang ko? Ikaw ang nagpanatili ng pundasyon ng ikalawang bahay. Ikaw ang hindi kailanman nagsawa sa akin. Ang katatagan at kabaitan mong ito ay siyang kulang na kulang sa pamilya Zhang ngayon. Sa posisyon ng pinuno ng pamilya, ikaw lang ang para sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, ate. Ayaw ninyo. Ano nang sinasabi mong walang kwenta? At nagtatangkang umakyat sa akin. CJ, magdadagdag pa ako ng isa. Sabi mo, matapos ang malaking laban, lahat ng ari-arian ng malaking bahay ay ibabalik sa pangalawang bahay. At, gusto kong silang tatlo. Sa harap ng templo ng pamilya Zhang, sa aking yumaong mga magulang, at sa aking kapatid na si Zhang Xiangwan. Tumalima at aminin ang kasalanan. Pagsisihan ninyo ang mga taon na ito, ng mga pang-aapi at pag-uusig sa ikalawang asawa. 2 batang walang magulang. Ang laki ng loob ninyo. Bingi ka. Ngayon hindi ka namin papatawarin. Mukhang hindi mo alam. Napakataas ng langit at lupa. Sige, susundin kita. Ama. Kung kaya mong iligtas ang sitwasyon at manalo sa malaking laban, gagawin ko ang sinabi mo. Walang silbi. 1-1. Sa hinaharap. Dapat alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang kapatid mo. Kailangan ng pamilya. Nanay, kaya mo yan, nanay. Nurse. Nanay, inay. Itay. Uli lang walang magulang. Hindi ka dapat matuto ng medisina, banal na medisina. Itapon mo na ang mga bagay na ito. Lahat ng ito. Ilayo mo dito, para hindi makasira sa mata ng mga ninuno. Dahil si Zhang Songjing ay nagamit ng katawan na ito, at tinanggap ang karma na ito. Kaya tinanggap ko ang dugo at pagkakamag-anak na ito. Akin ang kapatid na babae kong ito. Iningatan ko siya. Tungkol naman sa mga nagpakasala at ng abuso sa amin. Isa man o hindi. Sisingilin ko sila sa kanilang ginawa. Pambansang medisina. Ikalawang laban. Kompetisyon sa pag-aayos ng buto. Narito ang mga patakaran. 3 pasyente. Iba-iba ang mga sintomas. Mga kalahok. Kailangan gawin sa pinakamaikling oras. Ang tamang pag-aayos ng buto para sa isa sa kanila. Kami ay sama-samang husga. Sa pinakamahusay. Ang Hua family bond setting ay may tuturing na natatangi. Siguradong makakabawi tayo sa pagkakataong ito. Si Ginoong Hua Chen ay talagang mahusay. Sa tunay na kaalaman ng Ginoong Hua, mukhang sa pagkakataong ito. Sigurado na tayo. Mag-relax ka. Sandali lang.
Nasa alanganin ang isip. Ang pamamaraan ay masyadong nagmamadali upang magtagumpay. Ang mayabang na sundalo ay tiyak na matatalo. Ang aking braso. Katatapos lang may tumama. Sa aking pulso. Dito ako nagkamali. Ang buto ng pasyente ay hindi lamang nagkaroon ng pangalawang paglihis. Mas lumitaw pa ang bali ng buto. Lumika ang pinsala. Huachen, ikaw. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ito. Talagang isang aksidente. Ano ang nangyayari? Ito ang anak ng Hua pamilya. Nawala ng kontrol. Nasira ang tao. Ito ay isang malaking insidente. Ito ang sinasabi ninyo na. Mga kilalang angka ng Daxia. Ito ang ipinagmamalaki ninyo. Nakasanayan sa pag-aayos ng buto. Hindi man lang kayang gawin ang ganito kasimple. Kahit dislokasyon, hindi na maibabalik. Pero pinapayagan pa ang na masaktan pa ang pasyente. Talagang nakakagulat naman talaga. Mga duwag na nagtatago sa likod ng lihim. Mukhang, kailangan pa kayong ipakita kung ano ang tunay na karapatan. Sining ng pag-aayos ng buto. Ayos na. Ayos na. Talagang hindi na masakit. Ang bukong-bukong ng pasyente ay naibalik na sa tamang posisyon. Mula sa silangang Japan. Epektibong resulta. Oras na ginugol. 3 segundo. Maliit na cute. Lahat ay maliit na cute. Walang kayang lumaban. Ang medisinang Daxia ay matagal nang nalugmok. Puro pangalan na lang. Mula ngayon, ang medisinang tradisyonal ay totoo. Sa akin ang Japan, ang pinto ng mga Hapon, ay talaga ang pang-isa. Itinaas na. Ibinibigay sa mga buwaya sa ilalim ng balon. Hindi pwedeng mangyari ito. Sobra na ang panlilinlang. Ang aking daan ng medisina ng Daxia. Hindi ko papayagan ang mga mang-uyam mula sa silangang digmaan. Isang walang kapangyarihang galit ito. Ang mga salita sa plaka na ito. Mabuti na lang at naiintindihan ninyo. Kami, ang mga demonyo ng silangang digmaan, ay naghintay ng 100 taon. Para sa araw na ito. Nangangako kaming ipapakita sa inyo ang masyadong nakapirmi na cute. Nakatapak sa ilalim. Pagkatapos ng malaking laban ngayon, dapat nang mapunta sa akin ang pangalan mo, Zhang, ng banal na doktor. Dapat na itong mapunta sa aking mundo ng mga multo. Sino pa ba? Banal na doktor. Karapat-dapat ka rin ba? Bata ng Zhang. Bakit ka nandyan? Hindi pa ba sapat ang gulo? Iyan ay isang mahalagang punto sa lead. Lalo na sa pagsubok ng teknik. Ikaw, isang batang walang kaalaman. Magsialis ka na. Kung matalo tayo sa larong ito, ang aking Daxia na medisina ay malapit nang maitaga sa haliging kahihiyan. Kaya mo bang akuin ang responsibilidad na ito? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang pangalan niya ay Zhang Guyong. 7 taon siyang bulag sa bukirin. Ngayon lang siya nakatanggal ng kanyang piring. Isang taong bulag sa loob ng 7 taon. Anong alam niya sa pagbabalik ng buto? Hindi pa nga niya mahanap ang ugat sa dugo. Tama ka. Masama ang puso nitong bata. Malinaw na gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para magpasikat. Sa paraan ng medisina ng Great Xia, ganap na itulak sa lugar ng walang pag-asa. Siya, gusto niyang lahat ay maging makasalanan magpakailan paman. Anak, huwag kang pumunta. Alam ko, gusto mong ipagmalaki ang Zhang family. Ngunit iba ito sa pagkakataong ito. Ang nakataya ngayon ay ang buong dignidad ng medisinang Daxia. Kung sakaling mabigo ka, magiging isa kang makasalanan sa kasaysayan. Ayaw ng ate na makita kang ganyan. Umuwi na tayo. Okay ba? Lumayas ka. Ang batang ito ay humaharap sa ganito. Nadamdamin ng masa. At hindi man lang nagbago ang mukha. Ganito ang galing sa pag-aalaga ng loob. Talagang pinapahiya ako. Sobrang nakakahiya. Ang determinasyong ito. Hindi ito pek. Naaalala niyo ba? Yung napakalakas na hangin kahapon gabi. At ngayon sa batang ito. May bahagyang kaparehong aura. Gaano nga kalapit?
Anak na lalaki. Talagang nagpasiya ka ng kumilos. CJ. Naniniwala ako sa'yo. Ako si Zhang Xiangwan. Gamit ang buhay ko. Ipapangako ko para kay Zhang Wuyong. Wuyong. Kung gayon, kung talagang nakapagpasya ka na. Sige, umalis na tayo. Suportado ka ng lolo at ng buong Zhang na pamilya. Nasa likod mo kami. Mga Ginoo, maging kalmado kayo. Dahil mayroong handang. Tumayo at lumaban. Tayo, baka dapat bigyan siya ng pagkakataon. Tama. Napakahalaga ng pagkakataon. Gawin ang mga mahahalagang bagay. Ako. Nais kong gamitin ang pangalan ng pamilya ng hari ng gamot. Upang maging garantiya para sa batang ito. Lumipas. Hindi. Pabilog. Kapaligiran. 3. Pumunta siya doon. Hindi siya para sa paggamot ng lead. Para sa iba iyon. Pumutok na ang buto. Ang gulo talaga. Nagawa ni Hua Cheng dahil sa pagkakamali. Ang muling pinsala. Mas mahirap 10 beses kaysa sa una. Kahit si Lolo Hua. Hindi sigurado dito. Isang bata lang siya. Nagsasawa lang. Ang tubo na ito ay talagang kinuha ang buhay ng pasyente. Kinuha ang dangal ng ating medisinang Daxia. Huling mukha na lang ang ginagawang biro. Sige na. Talagang hindi na masakit. Santo ng medisina. Narito ang santo ng medisina sa mundo. Nakagalaw na ako. Hindi na sumasakit ang leg ko. Diyos ko. Ito ay talagang himala sa medisina. Salamat kay Zhang, ang banal na doktor, sa kanyang muling pagkabuhay. Nagliliwanag ang mga ninuno. Nagliliwanag ang mga ninuno. Kapatid, alam kong kaya mo yan. Impossible. Ito ay tiyak na isang panlilin lang. Isang bulag na galing sa bundok. Ito, paano ito pwedeng mangyari? Siguradong gumamit siya ng masamang mahika. Baka itong 2 tao ay mga peking tao na pinili lang nila bilang mga pounds. Ang liwanag ng ginto ay dumadaloy. Agad na nagpapagaling. Ito ang antas sa alamat ng medisina. Ako'y nagpraktis ng medisina sa loob ng 60 taon. Ngayon ko lamang nalaman kung ano ang mas mataas pa sa langit. Hindi ba tayo nananaginip? Ito ba ay isang sining ng mga Diyos? Nakikita mo ba? Ito ang tunay na kakayahan. Impossible. Kahit na guro. Hindi ito posible ng ganito kabilis. Panalo o talo. Hindi pa tiyak. Nandyan ang banal na manggagamot. Impossible, impossible. Sino ka ba talaga? Ano iyon kanina? Parang may nakita akong sinag ng ginto. Bakit biglang dumugo ang taong nakaitim? Gintong liwanag bilang proteksyon. Ayon sa mga sinaunang aklat, ang medisina ay sagrado. Proteksyon ng kabutihan. Ang kasamaan ay kusang umaatras. Ngayon ay mismong nakita ko ng personal. Yung anino. Nakaasul na damit, nakabundol. Yung itsura. Katulad ng iniaalay sa ancestral shrine ng pamilya Zhang. Ng banal na doktor ang matandang espiritu. Walang iba kundi ito. Walang gamit, okay ka lang ba? Nagpakita ang ating ninuno. Ang mga ilusyon ay pawang kasinungalingan. Ito ay mga mahika ni Zhang Wuyong. Tama, tama, tama. Lahat ng ito ay mga tricks ng mundo. Tama, tama, tama. Ang pag-aaksaya ng oras ay nagpapabilis lamang sa 3 bagay. Ito ay tiyak na masamang mahika. Si Zhang Wuyong ay nagpagaling sa 2 pasyente. Nabawi ang naputol na braso. Nabalik ang leg. Mahusay ang resulta. Oras na ginugol. 0.5 segundo. Ayos. 0.5 seconds na pambihirang kakayahan. Ito ay sa mga dalubhasa sa medisina. Sa larong ito, nanalo si Zhang Wuyong. Sandali lang. Sandali lang. Sining ng pag-aayos ng buto. Mahalaga ang pagiging matatag ng epekto. Paano mo maaring itakda ang panalo o talo batay sa bilis? Baka pansamantala lang siyang gumaling. Maaaring bumalik ang sakit mamaya. Ginoong Luyon. 2 pasyente ang ganap ng gumaling. Nakakagalaw na ng maayos. Paano mo magagawa ang ganitong kaguluhan? Kahit na magulo ako, ano naman ang masama doon? Alam niyo ba?
Kung sino ang tunay na sponsor sa malaking kompetisyon ng pambansang medisina. Ito ay ang Huanyu Technology. Huanyu Technology. Ang pinakamalaking kumpanya ng biotechnology sa ibang bansa. Tama, sinasabi nilang umabot na sa trilyon ang yaman nito. May hawak pa rin silang napakaraming nangungunang mga yaman pangkalusugan. Sinasabi na palagi nilang gustong buksan ang merkado ng Daxia. Baka ang sponsorship sa Grand Medical Competition na ito ay para buksan ang merkado ng Daxia. Ito ang kanilang ipinapakitang liham ng pagtanggap. Maganda. Ako ang tagapagtatag ng Universal Technology. At siya ring pinipigilan ng iyong santo na medisina, Zhang family. Ang pinuno ng makabagong Lin family na matagal nang nakatali sa ilalim ng kontrol. Lin Xiuyai. Lin Xiuyai. Ikaw pala. Sa loob ng libu-libong taon, kayo, ang pamilya Zhang, ay nakikinabang sa pamana ng banal na doktor, na palaging pinipiga ang aming pamilya Lin. Bakit? Ang aming pamilya Lin ay may kakayahang mag-obserba, magtanong at magdiagnose. Ano ang kulang namin kumpara sa inyo? Dahil sa inyong ninuno sa pamilya Zhang. Na si Zhang Songjing. Upang malampasan si Zhang Jia. Maging ang nangungunang pamilya sa tradisyong gamot sa buong mundo. Matagal nang nagtiis ang pamilya namin, Lin. Isusuko na ang pangalan. Ano pa ang pakialam kung makipagsapalaran sa Western medicine? O makipagtulungan sa mga dayuhang Tsino sa Japan? Ang kasaysayan ay laging sinusulat ng mga nanalo. Ngayon, ako si Lin Xiuya, bumalik na. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon ng pambansang medikal na kompetisyon upang unti-unting mapabagsak kayo na mga nakasarang Zhang at ang inyong mga palagay na mga tanda ng medikal na henyo ay tuluyan ng mawala sa larangan ng medisina. Kayo, mga taksilang Daxia, ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Nasisira ang pamana ng mga ninuno. Nagtutulungan. Ito ay tinatawag na malakas na pagsasama. Ito ay tinatawag na malakas na pagsasama. Walang magagamit sa pamilya Zhang. Tapos na ang kapalaran. Ginoong Li. Dapat nang ipagpatuloy ang laban, di ba? Pareho ang score sa unang dalawang set. Ayon sa patakaran. Sa ikatlong set, titingnan ang kalagayan para matukoy ang panalo. Ang doktor ay nagliligtas, nag-aalaga at nagpapagaling. Ito ang huling pagsusulit. Sila ay tinamaan ng kakaibang lason. Nasa bingit ng kamatayan. Sa loob ng isang insenso na paglanghap. Sino ang mauunang makapag-alis ng lason? Siya ang magiging huling nagwagi. Nasa gulo ang pulso. Parang lason pero hindi lason. Hindi ko pa ito nakita dati. Mukha ay kulay bakal. Malabo ang mga mata. Saan ako magsisimula? Ito ang gamot na nilikha ng aming universal na grupo, na masusing pinag-aralan upang maalis ang lason. Ito. Kahit ang batang Zhang ay sumuko na. Ang langit ay nais na wasakin ang aming dakilang daan ng medisina. Si Lin Xiuyai ay nakapagpagaling ng lahat ng pasyente. Inilalathala ko. Sandali lang. Hindi sila may sakit. Kundi nalason sila. Ang naglagay ng lason ay ang Huanyu Technology. Zhang Uyong, nasira ka na ba? Nakatutok na sila sa pamilya namin, Zhang. At ikaw pa ang nagmamadaling magbigay ng kutsilyo sa kanila. Batang, huwag mong ilagay ang pamilya Zhang sa alanganin. Huwag mong siraan. Talagang pasaway ka. Huwag mong sabihin na walang silbi. Kung ganito, ibig sabihin may kumpiyansa ka. Maliban sa takot at pag-aatubili. Anong magagawa nyo pa? Magsalita ng walang kabuluhan. Ang halaga ng Huanyu Technology ay trilyon. Sikat sa buong mundo. Paano mo kami maaring siraan ng walang dahilan? Una, maglagay ng lason at pagkatapos ay magbigay ng lunas. Upang lumikha ng ilusyon ng isang himalang gamot. Isinasagawa ang ganitong panlilin lang para sa sariling kapakinabangan. Talagang hindi karapat-dapat ang pamilya Lin na makapasok. Daxia Medicina. Kailangan ng ebidensya sa pagsasalita. Mga kahinat na ng paninirang puri sa Huanyu Technology. Kaya mo bang harapin ito kasama ang Zhang family sa likod mo? Kaya niyo bang tanggapin ito? Dalawa kayo. Kamakailan lang ba ay bumisita kayo sa mga medikal na institusyon ng Huanyu Technology? May ilan na pinuntahan ko lang noong nakaraang linggo. Kakatapos ko lang lumabas mula roon. Talagang hindi ka pani-paniwala. Kaya pala lahat ng ito ay isang balak ninyo. Ang mga doktor ay may malasakit. Kayo ay naglalapastangan sa sining ng medisina. Lin Xiuyai, anong masasabi mo? Bata, sa mga ilang salita mo lang.
Nangangarap kang gumuho ako. Sa napakaraming imperyo sa mundo. Ang marunong makilala sa sitwasyon ay matalino. Kailangan mong lumuhod at umamin ng pagkakamali. Baka maibigay ko pa ang isang pagkain para sa pamilya Zhang. Sakit ng silangang banga. Silangang banga. Ito ang aking sagot. Ako si Zhang Guyong, nanunumpa dito. Natiyak na dadalhin ko ang Zhang pamilya. Pabalik sa tuktok ng medisina sa kontinente. At ikaw, Lin Xiui. Para sa sariling kapakinabangan, nakalimutan ang pinagmulan. Hindi inalintana na gawing gamot ang kapwa. Ang medisina ng pamilya Lin, matagal nang sira sa ugat. Hindi ka karapat-dapat maging doktor, lalo na hindi karapat-dapat maging anak ng China. Kayo lahat. Ano ang ibig sabihin ng pagiging doktor? Ang tanging alam lang ay magreseta at kumuha ng gamot. Gamot sa ulo para sa ulo. Gamot sa paa para sa paa. Ito ay panghuli na paraan. Kayang maunawaan ang paghihirap ng pasyente. Maibsan ang kanyang sakit. Maaliw ang kanyang kalooban. Ito ay tradisyong Chinese medicine. At ang pagtulong sa kapwa gamit ang medisina. Sa pamamagitan ng medisina, itinataguyod ang mundo. Sa pamamagitan ng kabaitan, inaalagaan ang pamilya at bansa. Ang unang uri ng doktor ay ang nagagamot ng sakit. Ang nag-aalaga sa tao. Ang nag-aalaga sa bansa. Ang lahat ng mahusay na doktor. Sa pagtulong sa tao gamit ang medisina. Sa pagprotekta sa bansa gamit ang daan. Kahit tumawid sa tubig at apoy. Walang takot sa kapahamakan o swerte. Kung makakatulong sa bansa, handang isakripisyo ang sarili. Hindi mag-iwas o tatakbo kapag may panganib. Ito ang aking espiritu bilang banal na manggagamot, ang Zhang, na nagdadala ng diwa ng 1,000 taon na tradisyon. Ako ay anak ng Zhang. 100 na dapat tahakin. Kami sa Zhang ay nakatakdang gawin. Maging mahusay na doktor. Zhang Guyong. Zhang Guyong. Zhang Guyong. Zhang Guyong. Pagpapala ng mga ninuno. Banal na pagpalain ang aming angkan. Zhang Guyong. Zhang Guyong. Sa desisyon. Ikatlong yugto. Pagtanaw. Zhang Guyong. Pagsusuri ng sanhi ng sakit. Tamang pag-unawa sa tama at mali. Masigit pang ipakita ang hangarin ng mahusay na manggagamot. Ang larong ito. Nanalong si Zhang Guyong. Sa kasalukuyang pambansang kompetisyon ng medisina. Ang nagwagi ay ang banal na manggagamot na si Zhang Jia. CJ. Bata pang masama. Masama ka, malaking problema ko. Tayo. Maghihintay tayo. Tagapagmana ng doktor sagrado. Trilyong pondo. Trilyong kapital. Direktang kontrol ng Huanyu Technology. Kontrol ng Huanyu Technology. Kasama ang daang taong lihim ng tradisyonal na medisina, nagdudulot ng kaguluhan sa larangan ng medisina. Kasama ang daang taong tradisyonal na medisina at pagsira sa sitwasyon, nagdudulot ng kaguluhan sa larangan ng medisina. Pinaandar ang mga kagamitan sa paligsahan upang manipulahin ang kompetisyon sa tradisyonal na medisina na nagdulot ng malaking gulo sa industriya ng tradisyonal na medisina. Kailangan nating pag-isipan ito. Ginagamit nila ang modernong lason upang sirain ang daan ng tradisyonal na medisina, ginawang sugalan ang larangan ng pagtulong sa tao. Noong Nobyembre 19, isang hindi nagpapakilalang doktor na kalahok sa pambansang kompetisyon sa tradisyonal na kasanayan ng medisina ang nagbigay ng pahayag sa aming pahayagan na nagulat na ang higanting teknolohiya na Huanyu ay lihim na nagdevelop ng mga neurotoxin na naglalaman ng mga alkaloid mula sa aconitum sa pamamagitan ng tumpak na panghihimasok sa mga pandama at kakayahan ng mga kalahok na doktor upang manipulahin ang kompetisyon. Bilang resulta, ang kanilang mga kamay ay umabot na sa pambansang mga kaganapan sa tradisyonal na medisina at lokal na mga kompetisyon sa kasanayan. Libu-libong kabayo ang bumabayo sa patagsero 619 para kumita ng pera sa anumang paraan hubei. 152 para kumita ng pera sa anumang paraan, kabayo sa patag para kumita 0-619. Tutulan ang Huanyu Technology. Sobrang labis 753-122-152. 75 suportahan si Zhang Guyong 22-152. Suportahan si Zhang Guyong 31-1. Teknolohiya, mga kabataang bayani hubei. Hindi na ako naniniwala sa Huanyu Technology, sobra na ito. Walang silbi. Lahat sila ay walang silbi. Zhang Guyong. Ako. Gagawin kong masira ang iyong reputasyon. Pagsiraan mo siya. Gusto kong bawat salitang sinabi niya ay naging walang kwenta at walang pinaniniwalaan. O langit. O lupa. Maliit na anak ni Zhang Guyong. Gagawin ko ang buong pamilya ni Zaisan. Nanood ng chismis, buong network ang saksi.
Buong network ang saksi, Ginoo Huang, dumating na. Mahal na pamilya ng Dr. Sheng, maliit na anak ni Zhang. Gumagamit 1-2-3-4-5-6-1-7-10 nag-broadcast, makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Online na pagpatay. Ano ito, gamot ba? Ito ay malinaw na pagpatay sa pamilya. Telepono 2-3-4-5-6-1-10-11-1-1 makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Humihingi ng proteksyon, humihingi ng share. Makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream, nandito na. Hayaan ang mamamatay tao na ito. Walang takas. Tatay, buksan mo ang mata mo at tingnan. Tatay. Nanay. Ang paghihirap ni San, nanay. Asawa. Asawa. Anak, aking anak. Zhang Guyong, iniligtas mo ang aking pamilya. Ikaw walang konsensyang manggamot. Ibalik mo ang aking buhay. Nakita ng lahat, di ba? Isang batang 7 taong gulang. Ang may ganang magpanggap na doktor. Ang resulta, isang dosis ng gamot, 3 ang naapektuhan. Isang pamilya na may 4 na tao. Ano bang klaseng tagapagmana ng medisinang banal ito? Sadyang ito ay isang mamamatay tao. Diyos ko, lahat ng 4 na tao sa pamilya ay naapektuhan. Napakabigat. Ano bang klaseng doktor ito? Sadyang ito ay isang tagapatay. Kailangang parusahan ng mahigpit. Suportahan ang karapatan. Ang galing talaga ng taktika ng senior brother. Ngayon si Zhang Guyong. Kahit anong gawin niya, hindi na niya mapapawi ang kasalanan. Ito pa lang ang simula. Abangan natin kung paano siya tatanggapin sa huli. Tingnan natin. Tingnan mo ang mga ginawa mong kabutihan. Ilang araw ka palang bumalik, at nagdulot ka na ng ganitong gulo. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Walang silbi, hindi ka naman talaga nagpagaling sa amin. Gusto mo pang magtago. Kahapon ng hapon, siya mismo ang nagbigay sa amin. Sakit na nakikita, palatandaan ng sakit, reseta ng doktor, gamot na inireseta, ininom na, ngayon tayo ay. Nagsasagawa ng kasalanan, isang pamilya na may 4 na tao, ay nawala na lahat. Tama nga, paano naman ang pamilyang ito ng mga mediko, ay makakagawa ng ganitong bagay? Talagang labis na ito, walang silbi itong papel na ito. Hindi ba't sinabi ito ilang araw na ang nakalipas? Ang Huanyu Technology ang nagbigay ng lason sa pasyente. Yun ba ang tao? Ngayon, mukhang, isa lang siyang mediocre na doktor. Ang mga sinabi niya, hindi rin naman lahat maasahan. Tama. Sa tingin ko, para sa kasikatan at publicity, sadyang nag-akusa. Bakit ka umiiyak? Maaari kong iligtas. Patay na ang tao. Paano mo pa siya ililigtas? Ikaw, isang walang silbing doktor. Manloloko. Maaari kong gawing buhay sila. Ng 3 beses. Maaari kong gawing buhay sila. Ng 3 beses. Sinungaling. Gawing buhay sila. Baka siya ay nababaliw. Patay na ang tao, paano pa siya mabubuhay? Ang kapal mo naman. Sobrang laki ng yabang mo. Ganun talaga. Mga kaibigan, naririnig niyo ba? Yung batang bulag sa Zhang family. Sinasabi na may pagkabuhay sa 3 pagkakataon. Malinaw na tinutokso lang tayo. Parang tanga lang kami niloloko nila. Lahat, ilabas ang mandaraya. Sa pampublikong screen. Akala niya sino siya? Isang dakilang Diyos. Muling bumangon ng 3 beses. Ang batang ito ay hindi alam ang kanyang lugar. Ito ay isang pagkilos ng kayabangan. Tingnan mong mabuti. Ito ang sertipiko ng 3 namatay na ibinigay ng ospital. Itim sa puti. Matibay na ebidensya. Suriin ninyong lahat. Kami ay isang pamilya na may 4 na tao. Na pinaslang ng Zhang family. Nang walang silbi na Zhang. Treat San. Ngayon ay, gusto kong makuha ang hustisya. Gusto kong magbayad ang Zhang family. Ng 1 bilyong piso. At saka, si Zhang Guyong ay permanenteng aalis sa larangan ng medisina. Kung hindi, hindi na siya magpapagaling. Suportahan ang mga karapatan ng mga kaibigan. I keep ang mga bullet chat. Sama-sama tayong ipaglaban ang taong ito. Para sa katarungan, dapat talagang bayaran. Tama. Ang ganitong mga manggamot, dapat na ipagbawal magpraktis magpakailanman. Kung hindi magbibigay ng paliwanag ang pamilya Zhang ngayon, hindi matatapos ang usaping ito. Ito ay hindi pa tapos. Lolo, ano pa ang hinihintay mo? Ito ang dahilan ng gulo, itong malas na tao. Agad siyang itaboy mula sa pamilya Zhang. At humingi ng tawad sa publiko. Kailangan upang mapawi ang galit ng mga tao. Ama, tama ang sinabi ni Yukay. Para sa marangal na reputasyon ng ating Zhang pamilya sa loob ng 1000 taon, kailangan nating putulin ang ating sariling kamay. Tama. Kailangan bang isakripisyo ang buong Zhang pamilya para lamang sa isang maliit na masamang tao? Naniniwala akong walang silbi. Siyempre, siya ay inakusahan ng mali.
Nandito ang tatlong patunay ng pagkamatay. Patay na ang taong ito ng 3 beses. At nandito pa rin siya na tumatanggi sa responsibilidad. Sa tingin ko, ang pamilya Zhang ay ayaw lang umamin. Tama nga. Mga kaibigan, narinig niyo ba? Pinoprotektahan ng Zhang pamilya ang mamamatay tao. Palakas sa ilalim ng balon. Paano niya malalaman ang lawak ng mundo? Bahagyang kumilos ako. Maaari nang ibalik ang kanyang kaluluwa. Muling mabuhay ng 3 beses. Mga kaibigan, ang laki ng pinagsasabi nito. Halos naniwala na ako. Maging saksi tayong lahat. Kung hindi niya maisalba, hindi lang ako hihingi ng 1 bilyong mula sa Zhang. Kailangan ko rin si Zhang Wuyong. Bayaran ng buhay. 3 araw na lang. Nandito ka pa rin nag-aasta. CJ, tuloy-tuloy lang. Tingnan natin kung gaano ka patatagal. Ang gumagamit ng cellphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1 ay nag-follow sa host, makakatanggap ng paalala sa susunod na live. Magsalita at muling mabuhay. Akala niya nagpi-play siya ng teleserye. Hintayin niyang mapahiya siya sa publiko. Sa tingin ko, anong mukha pa ang naiwan sa Zhang family? Para makatatayo pa sa larangan ng medisina. Pero naaalala mo pa ba, yung usapan natin noon? Kung magagawang kong mailigtas ang mga taong ito. Kaya, gusto mo ng malaking ari-arian. At gusto mo kaming lumuhod at humingi ng tawad, tama ba? Mga kaibigan, may malaking balita na naman. Live mula sa Zhangjian ni Ijang. Ayos. Kung magagawa mong iligtas ang mga taong ito, na may 3 susing problema, ako si Zhang Yukai, bilang kinatawan ng malaking pamilya, ay magpapakumbaba sa iyo at kay Isang Xiangwan. Sa live na broadcast, magpapakumbaba at humihingi ng tawad, at iaalay ang lahat ng ari-arian ng buong kamay. Kung hindi mo maililigtas, ikaw at si Zhang Xiangwan, umalis ka agad sa tahanan ng Zhang. Huwag nang bumalik kailanman. Ikaw, natatakot ka bang humarap? Walang dahilan para matakot. Ang batas ng langit ay maliwanag. Ang sanhi at bunga ay totoo. Simula nang ako'y muling isinilang. Sa pamamagitan ng medisina, itinatama ang pangalan. Nakakuha ng walang hangganang biyaya. Ngayon, ang aking pagsasanay ay muling bumalik sa antas ng ganap na pagkakumpleto. Malapit na sa paglipad. Isang hakbang na lang ang layo. Ngayon, gagamitin ko ang sining ng muling pagbuhay ng 3 beses. Takutin ang masasamang loob. Parusahan ang mga taksil. Linisin ang mga pintuan. Tapusin ang mga alalahanin. Hintayin ang panahon ng ganap na kabutihan. Ayon na ako. Araw ng aking paglipad tungo sa pagka-Diyos. Susi! Halika! Ito ay impossible. Tiyak na ito ay isang ilusyon. Hindi ito special effects. Sumpa ko sa aking karera bilang isang anchor. Ito ay talagang totoo. Sining ng acupuncture. Epekto ba ito? Tinanong ako ng nanay. Bakit ako nakaluhod habang nanonood ng live? Hindi ito epekto. Nandito ako sa lugar. Talagang punong-puno ng mga karayom. Parang bumaba ang mga Diyos. Parang binabago nito ang batas ng kalikasan. Ano ito? Ano ito? Santo ng medisina, matandang maestro. Nagpakita ang espiritu. Kapatid. Alam ko na magagawa mo ito. Sige na. Ang gamot ay nakamamatay. Ihanda. Saka ihandang muli. Muling buhayin pa nga. Eto. Kahit ang mga bangkay ay hindi pinapalampas. Gumagamit ng karayom para lapastanganin ang katawan. Zhang Guyong, isa ka lang gwapo. Ang mukha ng ating santo ng medisina, ang Zhang family, nawawala na sa inyo. Isang mamamatay tao na pumatay sa buong pamilya. Isang taong walang puso at utak. Hindi karapat-dapat maging anak ng Zhang. Mas lalong hindi karapat-dapat maging tagapagmana ng pamilya ng santo ng medisina. Ang anak na ito ay nalalayo sa moralidad. Ilagay ang pamilya sa panganib. Agad siyang itaboy sa bahay. Sumpa ng mga manggamot. Sira ang pamilya ko. Ngayon ay nilalapastangan pa ang katawan. Lahat, kunan ito. Hayaan siyang mapangalanan ng masama magpakailanman. Si Little Maruko, mamamatay tao, mamamatay tao. Si Qiangi, Liu, lumaya sa larangan ng medisina. Permanenteng pagbabawal sa medisina. Bawal si Zhang Jia. Akala ko siya, talagang makakagawa ng himala. Anong karayom ito? Ngayon, mukhang. Ito ay isang panlilin lang lamang. Lumayas ka sa medisina. Hindi ka karapat-dapat maging doktor. Permanente kang ipagbabawal sa medisina. Huwag ninyong sabihin ganyan ang kapatid ko. Tingnan ninyo.
Diyos ko, ano ang nakita ko? Muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Tiyak na imposibleng mangyari. Ano? Talagang imposibleng mangyari. Alam ko. Hindi talaga namatay ang ilan sa kanila. Mga aktor lang na kinuha ni Zhang Guyong. Lahat ng ito ay isang palabas. Sila ang mga tao ng ikalawang bahay. Nagtulungan sila para sa planong ito. Tama. Ang mga ganitong trick ay nakakaloko sa iba. Pero hindi kami. Ama, huwag kang maloko. Ng kanilang mga trick, lahat ng mga manloloko ay manloloko. Gusto ng inyong ikalawang bahay na agawin ang kapangyarihan. Talagang napakababa ng mga paraan na ginagamit nila. Ito. Tama. Sila, ang mga sinungaling na Zhang ng mga manggagamot. Tingnan ninyo. Ito ang aking ina, na pumanaw sa klinika noong nakaraang linggo. Nandito pa ang sertipiko ng cremation. Pero sila, ngayong buwan pa rin, nagpapalabas ng gamot sa kanyang pangalan. Kayo ba ay tao pa rin? Sa kanilang klinika ni Zhang, nagpagaling ako ng 3 buwan. Nagastos ako ng 7 hanggang 8,000. Pero habang tumatagal, lalong lumalala ang sakit. Pagkatapos, ginamit ko rin ang parehong reseta. Pumunta ako sa butika sa labas para magpabukas ng gamot. 3 beses lang, gumaling na ang sakit ko. Ang kanilang tandang medikal na tindahan. Lahat ng binibenta nila ay peke na gamot na pinalitan lang ng tunay. Sa isang maliit na sipon ko lang. Sa kanilang tanggapan ng medisina ni Zhang, ninakaw nila ako para magpabunot ng karayom, magmasahe at therapy. Sa huli, nagbenta pa sila ng sobrang mahal na gamot. Sa kabuuan, nagastos ko ng mahigit 2,000. Huwag na akong maniwala sa mga doktor. Kayo ay isang pangkat lang. Mga ngikil na manlilin lang na mangkukulam. Anong santo ng medisina? Ay isang pamilya ng mga mangkukulam, mga manloloko. Ang isang pamilya ng mga mangkukulam talaga. Isang grupo ng mga mapagmahal na anak at mabubuting apo. Ginoo Lee. Ikaw ang nangangasiwa sa klinikang ito, tama ba? Tama po. Paki-explain nga sa akin. Ano ang pamilya ng mga manloloko? Walang silbi, Ginoo, maliwanag yan. Pamamahala ng klinika, palaging maayos at tama. Ang pagpasok at paglabas ng mga gamot ay mahigpit na sinusuri. Ito ay tungkol sa pag-save ng buhay at pagpapagaling. Ulit-ulit ang paglala ng sakit. Karaniwan na ito. Hindi pwedeng ay asa lang sa gamot sa klinika. Mahigpit na pagsusuri. Huwag kang magbiro. Noong huli kong bumili sa tindahan mo, gusto kong umuwi at magluto ng sarili kong gamot. Hindi ninyo ako binentahan. Kinuha ko ito ng sapilitan. Nang dalhin ko ito sa bahay, mahuhulaan mo ba kung ano ang nangyari? Puro amaglaha. Tama. Puro substandard ang kalidad. Noong nakaraang beses sa bahay ninyo, biniling ligaw na ginseng. Gumastos ng 8,008. Nang tingnan ng kaibigan sa laboratorio ng gamot, sinabi niyang ito ay artificial na itinanim na ginseng. Hindi kahit nagkakahalaga ng 8 piso. Ako'y may simpleng sakit sa tiyan lamang. Ngunit kayo'y nagdiagnose sa akin bilang isang komplikadong sakit. Gumastos ng mahigit 20,000. Ngunit sa community hospital, 10 piso lang ay naayos na. Ano bang klase ito ng paggamot? Ito ay pangulimbat lang. Narinig mo ba? Ginoong Lee, ipaliwanag mo pa sa akin. Inaasar ako. Binabansagan nila kami ng masama. Ikaw? Siyempre, mga kalaban sila na ipinadala. Para guluhin ang pamilya Zhang, Ginoo. Tama. Sila ay tiyak na may utos. Zhang Guyong, huwag kang magpapagamit sa mga estranghero. Sobrang matigas ang ulo. Ang iniksyon na ito ay tinatawag na pagkawasak ng buto. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, susunod na iniksyon, mararanasan mo kung ano ang tunay, hindi makaligtas. Hindi makapagbigay ng 3 bagay. Ginoo. Sinasabi ko. Ang malaki mong pamilya. Si Zhang Yukai. Sinasabi ko. Ang malaki mong pamilya. Ginoo ng mga tagapagmana. Nag-set ng EFA para sa bawat klinika. Pagdating ng katapusan ng buwan, kung hindi namin ito makakaya, lahat tayo ay aalis. Wala rin kaming magagawa. Pinipilit pa kami. Nabigyan ang mga pasyenteng gumaling ng mga gamot para sa kalusugan. Tinatawag nilang pagpapalakas ng bisa. Kabilang na yung mga namatay na binibigyan pa rin ng gamot, lahat para lang sa kita. Diyos ko, totoo ngang may 3 tao na binibigyan ng gamot. Hindi ito isang klinika. Mobile user 1-2-3-4-5-5-6-7-1-1-0-1-1 follow ang host. Next broadcast ay scam group. Host, sa susunod na pagbubukas ng Yisheng family, wag na, si Emil. Huwag ang darating, si Emil. Huwag ang darating sa Yisheng family, wag na. Mga gamot. Lahat ng gamot ay binili ni Young Master Talented. Binili niya, mga dekalidad na paninda. Marami na ang mumo at may bulet na. Sabi pa niya, basta't hindi kumain ng 3, ayos lang. Kung may problema, sila ang mga pasyente. Masyado lang silang mahina ang katawan. Lahat kayo'y nagbabaluktot. Baligtad na ang lahat. Ang mga akusasyon ay lahat kasinungalingan. Kapatid na guro. Mukhang may nangyaring hindi maganda sa Zhang family.
hindi ka na makakatakas. Muling nagkakainitan ang mga aso. Talagang nakakatuwa, yung tadyang ng pamilya Zhang. Sa wakas ay matatanggal na. Ibigay niyo na ang utos. Maghanda ng tanggapin ang merkado ng pamilya Zhang. Sa pagkakataong ito, gusto kong gawing kasaysayan ang pamilya ng mga biolohista. Mula ngayon. Mga kaibigan, nakita niyo ba? Ito ang tinatawag na pamilya ng mga biolohista. Ay na pagsusuri. Sobrang paggamot. Nagbigay ng gamot sa 3 tao. Mababang kalidad ng mga gamot. Pwede pa bang tawaging doktor yan? Mobile user 1-2-3-4-5-6-7-1-0-1-0 ay nag-follow. Mas cute pa si mobile user 1,234 kaysa sa host. Sa susunod na live ay manonotify ka. Inirerekomenda na imbestigahan ng mabuti ang lahat ng Zhang Family Clinic. Dapat nang mamatay ang ganitong angkan. At magpanggap pang doktor. Host, sa susunod na live, hindi na karapat dapat na maging tao siyan. Si Yao Maruko, mas cute pa si Xiao Maruko kaysa sa kanya. Si Yao Maruko, mas cute pa si Xiao Maruko kaysa sa kanya. Ang angkan ng Zhang ay mayroong 1,000 taong pamana. Ngunit ito ay nasira ninyo ng ganito. Ang unang aral ng angkan ng Zhang ay ano? Gawin ang mabuti kahit walang nakakakita. Ang Diyos ay nakakaalam ng iyong puso. Ang angkan ng Zhang ay nangangalap ng mga gamot. Ano ang mga patakaran? Bagamat masalimuot ang paggawa, hindi ito dapat bawasan ng tao. Bagamat mahal ang kalidad, hindi ito dapat ipagsawalang bahala ang mga materyales. Ang Zhang family sa medisina at paggamot. Ano ang mga batas? Little Maruko, tama ang daloy, ngunit nanalangin na walang maisakit sa mundo. Elmath. Liu, 666. Ayan, Liu. Liu, 666, ngunit nanalangin na walang maisakit sa mundo. Ayan, Liu. Liu, 666, dim. Huang, nandito na. Ayan, Liu. Liu, 666, bakit hindi ilagay ang gamot sa ibabaw at hayaan itong magdumi, dim. Huang, Ginoong Huang, bakit hindi natin hayaang maipon ang gamot sa istante? Mga kaibigan, ito ang tunay na espiritu ng mediko. Gumagamit ng cellphone 1-2-3-4-5-6-7-8-1-0-1-1 nag-follow. Gumagamit ng cellphone 1-2-3-4-5-6-7-8-1-1 naluluha 3 ang host, makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Gumagamit ng cellphone 1-2-3-4-5-6-7-1-0-1-1 nag-follow ang host, makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Ito ang puso ng isang manggagamot. Mobile user 123, ito ang diwa ng medikal na santo. Host, sa susunod, mobile user 1-2-3-4-5-6-7-8-1. Sa susunod, ang ngipin na ito ay diwa ng medikal na santo. Host, sa susunod, ito ang diwa ng medikal na santo. Si Maruko, umiiyak na. Dapat ay 3 silid. Sabi ni Miss Xiang Wan, napakabuti talaga. Ito ang angkan ng medikal na santo. Dapat ganito ang anyo. Mga pangyayari ngayon, dapat magbigay ang pamilya Zhang ng isang paliwanag sa lahat. Lahat ng pasyenteng naging biktima sa klinika ng pamilya Zhang ay bibigyan ng 10 beses na kabayaran. Ang klinikang sangkot ay agad na isasara at aayusin ng walang takdang panahon. Lahat ng mababang kalidad na gamot ay ganap na winasak sa harap ng lahat. Ang mga sangkot ay lahat tinanggal mula sa Zhangjia. At mananagot sa batas. May mata ang langit. Sa wakas ay may isang matalinong tao sa Zhangjia. Ito ang dapat na responsibilidad ng pamilya ng mga mediko. Dapat ay may ganitong pananaw. Suportahan ang maliit na mediko. At ang medisina ng Daxia ay malinaw. Tama. Ang cute ng grupong ito ng mga nakatatandang kapatid. Kapatid na lalaki. Ang walang silbi na ito ay higit pa sa ating inaasahan. Mas mahirap siyang kalaban. Ngayon, sumusuporta ang tao sa amin. Walang problema. Hayaan muna silang magpakasaya. Malapit nang dumating ang kanyang ikatlong yugto. Tungkol naman sa inyo. Zhang Guyong, ano ka ba? Karapat dapat ka bang hukuman kami? Simula ngayon, itatalaga si Zhang Guyong bilang pansamantalang pinuno ng pamilya. Hindi tatanggapin ng ama. Ang lahat ng kasangkot na miyembro ng pamilya ay dadalhin pabalik sa templo. Ngayon, isasagawa ko ang batas ng ating mga ninuno sa isang pampublikong paglilitis. Zhang Ji, Sixinland, Zhang Yukay. Alam niyo ba ang inyong mga kasalanan? Ang nagwagi ay hari, ang talo ay kaaway. Kung papatayin o papahirapan, bahala ka na. Mag-ingat, mag-ingat. Maliit na kasanayan. Ayusin ang bangin. Bukas, sa tanghali, ang pandaigdigang teknolohiya. Pandaigdigang press conference.
Dito ay may pagkakaiba. At nagpa siya sa buhay. Bunso, hindi ko akalain na hindi ka ganun kalaki. Pero ang lakas mo ay talagang kahanga-hanga. Ate, ibinibigay ko sa iyo ang hamon na ito. Sana ay nasisiyahan ka. Ang bukas, One New Technology. Magkakaroon ng pandaigdigang paglulunsad. Ipapahayag ang paglabas ng gamot na ito. Sa oras na iyon, ipapakita ni Ginoong Lin sa buong mundo ang kamanghamanghang bisa ng gamot na ito. Sa paglulunsad, muling ipapakita ni Ginoong Lin kay Sanjaya. Naglabas ng 3 laban sa buhay. Ano ba talaga ang gusto niyo gawin? Simple lang. Gamitin ang buhay bilang taya. Kung matalo, magpapakamatay at bababa sa langit. Walang maiiwan pang henerasyon. Siyempre, kung takot ang Zhang family. Maaaring magtago na lang at huwag lumabas. Kusang sumuko. Maging pang matagal ang hakbang ng pamilya Lin. Sa akin. Tungkol sa bagay na ito. Kailangan pang pag-isipan ng mabuti. Paano? Ang kilalang pamilya ng mga manggagamot. Wala bang lakas ng loob na tumugon? Sasabihin ko lang sa'yo, kuya at ate. May pagkakataon ka pang sumuko ngayon. Bigyan namin kayo ng 1 araw para mag-isip ng mabuti. Tara na. Sa Ancestral Hall ng Zhang, hindi mo pwedeng sabihin na pupunta ka lang kung gusto mo. Lugar na pwedeng lakarin kung gusto mong umalis. Sayang ka. Balik mo sabihin kay Lin si Uyaw. Ipapalayas niya ang ulo niya. Hintayin mong kunin ko. Mag-ingat ka, Zhang Guyong. Tayo na. Zhang Guyong, kung talagang gusto mong lipulin lahat. Huwag mo na akong sisisihin sa paggamit ng espada para pumatay. Si Lo Yun Lin Xiuya. Ang bahala na mag-alis nito para sa akin. Ikaw ang malaking banta sa akin. Ikaw na isang 7 taong bata. Bakit ka ang dapat na kumatawan sa Zhang family? Para tanggapin ang liham ng kapanganakan. Kung sakaling matalo man, pinasama mo na kami sa libingan. Tama. Gusto mong dalhin ang buong angkan para sa kanya. Karapat dapat siyang parusahan. Lolo, tingnan mo siya. Itong batang ito ay malas. Ilang araw pa lang siyang bumalik. Sinira na ang buong Zhang. Nagdudulot ng kaguluhan. Tigil na kayo. Kami, ang mga medikal na santo ng Zhang, ay hindi natatakot sa mga duwag at takot sa kamatayan. Ikaw, sinasalanta na tayo. Hanggang sa ating Ancestral Hall. Kung tayo ay hindi man lang, wala ng lakas ng loob na lumaban. Ano pang mukha ang natira? Sinasabi nilang tagapagmana ng banal na medisina. Ito ay isang laban para sa buhay at kamatayan. Kung matalo kami, mawawalan kami ng buhay. At ano naman kung ganun? Mas pipiliin ng pamilya Zhang na tumayo ng 3. Hindi rin ako magpapakumbaba. Ang babaeng ito ay matatag ang loob. Sa katunayan, minana niya ang aking espiritu mula sa angkan ng Zhang. Hindi pa rin tinutupad ng malaki ang pangako. Tanggapin ang hatol. Lumuhod ka. Lahat kayo, lumuhod. Ama, ibigay mo pa ang pagkakataon. Bigyan mo kami ng pagkakataon, okay ba? Tatay. Pakiusap, patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Lolo, magsalita ka naman. Ako ang iyong panganay na apo. Nakakatawa na hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago. Lumuhod kayo sa akin. Humingi ng tawad. Nagkamali kami. Ayon sa napagkasunduan, ibigay mo ang lahat ng ari-arian ng malaki mong bahay. Lahat ng pag-aari. Zhang Guyong. Huwag kang masyadong mapuso. Sobra na ang pang-aapi. Hanapin si San. Hanapin si San. Ibigay natin. Ibigay natin lahat. Ibigay natin lahat. Sa loob ng 3 araw, pumunta sa harap ng puntod ng aking mga magulang at magdasal ng tawad. Pagkatapos pumunta sa mga kaukulang ahensya. Sumuko sa batas. Mahigpit na parusa ayon sa batas. Walang palugi. Tatay. Ling Xiui. Sang-ayon ako na makipagtulungan sa iyo. Mayroon akong isang kahilingan. Gusto ko. Kailangan ko si Zhang Guyong. Ang babaeng ito ay may simpleng puso. Bagaman mababaw ang kanyang pundasyon sa pagsasanay, ang kanyang pagnanais na mag-aral ng daan ay talagang bihira. Magpakatutok at magpakatino.
Ilagay ang enerhiya sa iyong tiyan. Ihahatid ko sa iyo ang isang set. Ang kasanayan sa paghinga at pagbuga. Maingat na unawain. Kapag nagawa na, magiging madali. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay bihira. Ang paggamit ng ganitong paraan ay tunay na mahiwaga. Ngunit ilang saglit lang na pag-aayos ng hininga. Pakiramdam ko na ang aking paghinga ay malayang dumaloy. Kahit ang dati kong kabagalan at paghihirap sa paghinga, lahat ay naging malinaw sa akin. Magaling! Ang panimulang gabay na ito ay aming lihim na kasaysayan ng Angkan Nizhang. Kaya mong maunawaan ito ng isang beses. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan ang iyong talento. Mag-ingat ka habang pinapanday ang oras. Tiyak na ang target. Walang silbi. Walang silbi, pakinggan mo ako. Hintayin mong umabot ang putok ng baril. Agad kang tumakbo. Ako ang bahala sa kanila. Sister, huwag kang mag-alala. Mga langgam lang ito. Hindi nila ako masasaktan. Walang silbi, mabilis, humiga ka. Wala na siyang pagkakataon. Talagang nakakaasar. Walang silbi, anong ginagawa mo? Mabilis, umiwas ka. Dahil nandito na. Kailangan ng manatili. Gamitin ang karayom bilang sandata. Sobrang cute. Paalam, bata. Hindi. Impossible. Maligayang pagdating sa lahat. Pahayag ng balita ng Huanyu Technology. Ngayon, ilalabas ang gamot. Tinatawag na, langit na gamot, langit na gamot. Ang pangalang ito ay may pambihirang lakas. Hindi alam kung ano ang mga mahiwagang epekto. Langit na gamot ay kayang puksain ang lahat ng selula ng kanser. Pagpapagaling sa lahat ng sakit sa mundo. Mas makapagbibigay pa ito sa tao ng bagong pag-asa. Muling pagbata. Sa tulong ng gamot na ito, ang teknolohiya ng mundo ay tiyak na magbubukas ng bagong yugto sa medisina. Kapag nailabas na ang gamot na ito, ang teknolohiya ng mundo, tiyak na magiging nangunguna sa medisina ng mundo. Simula ngayon, kami, ang Pamilya Lin, ay magsasagawa ng mahalagang tungkulin sa pagpapaunlad ng medisina ng China at magiging mga pinuno sa larangan ng medisina ng China at ipapamahagi ang mga mabisang lunas, ipapadala sa buong mundo upang ang buong mundo ay wala ng sakit. Langit na gamot, talagang kayang pagalingin ng langit na gamot ang lahat ng sakit para mapalaya ako. Muling maging bata. Naging bata uli ako. Naging bata uli ako. Bumalik sa kabataan. Sagradong gamot. Ito ang himala. Talagang nagkatotoo ang pagbabalik sa kabataan. Gusto kong maging bata muli. Gusto kong makamit ang aking layunin. Ito ang kapangyarihan ng sagradong gamot. Nagawa na niya ito sa pamamagitan ng aming mga kanal. Ipinamamahagi sa buong mundo. Simula ngayon, bawat isa ay magkakaroon ng bagong buhay. Paano ito posible? May mali, hindi tama. Zay material na hari, Diyos, napakabuti. Nakikinabang ang lahat, dinisenyo ng may puso, nandito na. Hindi na ako magdurusa sa sakit. Ang gumagamit ng cellphone na 1-2-3-4-5-6-6-1-10-10-11 ay nag-follow sa broadcaster, makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Gusto kong bumata, broadcaster, sa susunod na live stream. Ang gumagamit ng cellphone na 1-2-3-4-5-6-6-1-10-11 ay nag-follow sa broadcaster, makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Broadcaster, gusto kong maibalik ang aking unang pag-ibig, nandito na ang sining ng disenyo. Broadcaster, makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Gusto kong maibalik ang aking unang pag-ibig, nandito na ang sining ng disenyo.
Broadcaster, makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Nandito na ang sining ng disenyo, gusto kong maibalik ang aking unang pag-ibig. Nandito na ang sining ng disenyo, hindi na ako mag-aalala. Hindi ko makain ng silantro, Diyos, hindi na ako mag-aalala. Hindi ko makain ng silantro, ang gamot ay mabuti, panatilihin akong bata. Hindi ko makain ng silantro, ang gamot ay mabuti, nagkakabana na. Maingat na disenyo, nandito na. Walang silbi. Sinasabi mo bang talagang napakamahimala ng gamot na ito? Sinasabi ng label na ang gamot na ito ay napakamahimala, maingat na disenyo, nandito na. Hindi maganda. Mula ngayon, ang medisina ng huaksya ay tanging sa akin lamang. Isang huaksya lamang ang mayroon. At iyon ay ang daang dyablo ng silangan. Kahit sino ka man, mula sa angkan ng mga Diyos ng medisina, o mula sa angkan ng hari ng gamot, o mula sa angkan ng aprikot. Simula ngayon, sumunod ka na lang, sumunod ka sa publiko, o kaya ikaw mismo ang magpapahama. Lin Siuyay, sobrang mayabang ka naman. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang mamuno sa medisina ng huaksya? Tama iyon. Ikaw na nakalimot sa iyong pinagmulan. Nakikipagsabuatan sa mga Hapons na pirata, at nagsasalita ng ganito. Nais mong sakupin ang buong kalusugan ng China. Magtatanong muna kami, sa opinyon ng mga matatanda namin, mga talunan na naitabla. Kahit kayo ay hindi karapat-dapat. Pinuno ng pambansang medisina. Hindi pa dumating ang banal na Dr. Zhang. Masaya na. Medyo maaga naman yata iyon. Kahit kami ay natalo, nandyan pa rin ang banal na Dr. Zhang. Huwag kang magyabang, Lin Siuyay. Tama, kung nais mong maging nag-iisa sa medisina ng China. Tanungin muna ang kahulugan ng pambansang alagad ng medisina ng Zhang. Zhang Yukay, dumating ka sa tamang oras. Mahal kong pamangkin Yukay. Ang dangal ng medisina ng huaksya ngayon ay nakasalalay sa pamilya ng Zhang. Nasaan ang kaibigan nating walang silbi? Pambansang alagad ng medisina ng Zhang. Bilisan mo at ipakita sa taong ito kung ano ang tunay na sining ng medisina ng huaksya. Kung ano talaga ang tunay na sining ng medisina. Mukhang nagkamali kayo. May talento. Halika na. Ako si Zhang Yukay, ang banal na doktor ng Zhang family. Nagre-representa sa Zhang family. Nais na sumuko sa Huanyu Technology. Voluntaryong sumuko sa Pamilya Lin. Mula ngayon, ang Pamilya Lin ang ating susundin. Zhang Yukay, alam mo ba ang sinasabi mo? Magandang pamilya ng mga manggagamot. Magandang Zhang Yukay. Tingnan nyo. Ito ang inyong inaasahang medikal na santo, si Zhang Jia. Mga nakatatandang kasama, nagbago na ang panahon. Nananatili pa rin kayo sa mga luma at lipas na aklat ng medisina. Hindi ninyo alam na ang teknolohiya ng mundo ay isang himala. Ito ang tamang daan upang makapagbigay ng kabutihan sa sangkatauhan. Ang mga sinasabi ni Ginoong Yutay ay talagang makatuwiran. Ito ang tinatawag na pagkakaunawa sa tamang panahon. Ikaw, isang taong nalimutan ang kanyang mga ninuno. Nagbebenta ka ng iyong lahi para sa karangyaan. Zhang Yutay, nilalapastangan mo ang banal na doktor at ang sining ng medisina. Hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Pakikinggan, pakikinggan. Anong mga patakaran ng mga ninuno? Paggalang sa medisina. Pwede bang pangkain? Tanging pera lang ang tunay. Itong gamot na ito. Kaluwalhatian ng buong bayan. Ito ang tunay na takbo ng panahon. Ginoong Lin. Ito ang yaman ng pamilya Zhang ko. Banal na kamay ng doktor. Ngayon, ako, bilang kinatawan ng pamilya Zhang, ay iniaalay ito sa iyo. Nang may pag-asang makakuha ng isang pwesto sa teknolohiya ng mundo. Sa larangan nito. Maganda. Ginoo na may talento. Tunay nga na naunawaan niya ang kabutihan. Mula sa araw na ito, Ginoo na may talento, ay ako na ang magiging eldest brother sa Demon Gate ng Silangang Japan. Zhang, opisyal na sumali sa Demon Gate. Nakilala na ang nakatatandang kapatid. CJ. Simula ngayon. Ako, si Zhang Yukay. Sino? Nagtatago. Karapat-dapat ka ba? Zhang Guyong, hindi ito lugar para magpasikat ka. Siyempre, hindi ako nandito para magpasikat. Hindi rin ako nandito para linisin ang pangalan. Ako na ang bahala sa mga iyan. Huwag kayong mag-alala. Para ito sa inyo. Dumating ako para sa laban ng Pamilya Lin. Hindi ninyo alam ito. Kahapon, pumunta ang Pamilya Lin sa aming Ancestral Hall. Nagpadala sila ng hamon sa amin, ang Pamilya Zhang. Sabi nila, ang laban ay nakataya ang buhay ni Sansan. Ang matatalo ay magpapakamatay at babalik sa langit. Para walang makalapit sa kanilang lahi. Haha, nakakatawa talaga. Tama nga. Pero nagbago na ang isip ko. Tiyak na mga taong walang halaga. Tulad ng sa Japan, na lugar na marumi. Hindi ako nagsisisi na nakipagkumpetensya ako sa inyo. Ang totoo lang, ang nararamdaman ko ay, wala akong kailangang patunayan. Wala namang silbi na makipagkumpetensya pa sa inyo. Dahil ngayong araw,
Dito kayo lahat. Lahat kayo ay mamatay dito. Tulong. Ito. Mabilis. Tulong, tulong. Anong nangyayari? Simula na ang palabas. Tulong. Kailangan na nating umalis. Tulong. Tulong, tulong. Ito ang nakamamatay na lason na hindi pa nakita noon. Baliktad ang daloy ng meridian. Binubuno ang ki at dugo sa puso. Napakamapanganib ng lason na ito. Hindi pwede, ang lason ay nakapasok na sa isipan. Walang silbi, napakaraming pasyente. Ano ang dapat nating gawin? Tatay. Gumising ka. Tatay, sino ang makakatulong sa kanya? Kailangan ng lunas sa lason na ito. Kailangan ng sapat na obserbasyon ng mga kaso. Kailangan nating maunawaan ang buong proseso ng pag-atake ng lason. Kailangan din ang pinakatotoong feedback ng pulso. Upang matukoy ang tamang gamot. Ngunit sa ngayon, ang pinakakulang sa atin ay oras. Kung magpapatuloy ito, ang mga taong ito ay may isa pang paraan. Walang silbi, ano ang gusto mong gawin? Subukan ang lason sa iyong katawan. Walang silbi, hindi ito makakain. Alam mo ang tatlo. Walang silbi, kaibigan. Hindi ito magagamit. Ang lason na ito ay labis na mapanganib. Hindi tiyak na may antidote ito. Bata, ikaw ang banal na Dr. Zhang. Huling pag-asa. Hindi natin dapat gawin ang ganitong panganib. Pwede pa tayong mag-isip muli ng ibang paraan. Laging may paraan para lunasan ang lason. Huli na ang lahat. Sabi ko na, ako si Zhang, ang dakilang doktor. Ipinanganak akong maging isang doktor. Tumawid sa apoy at tubig. Ano ang ikatatakot sa kapalaran? Sa gitna ng panganib na ito, hindi maiiwasan ng Zhang pamilya. Walang silbi. Tinalikuran niya ang depensa. Ang lason ay pumasok sa atay. Nagsusunog ng puso at baga. Nangangalit sa karagatan ng kaalaman. Ginagawa niyang pugon ang sarili. Sinusubukan ang lason gamit ang buhay. Dumadaloy ang dugo mula sa 7 butas. Napakadelikado ng lason na ito. Walang silbi. Huminto ka na. Nahanap na. Mabilis. Agad na magluto. Ang galing gamit ang gamot kontra sa sakit. Balansing yin at yang. Mabilis, mabilis, mabilis. Stable na ang pulso. Ito ay isang himala, isang kababalaghan. Agad na sundin ang reseta at magluto. Libreng ipamigay sa buong lungsod. Lahat ng parmasya ng pamilya Hua ay agad na magbubukas. Buong pusong makikipagtulungan ang pamilya Sun. Tara na, bilisan. Ling Xiuya. Natalo ka. Gamitin ang lason bilang pang-akit. Gamitin ang tao bilang tagapamagitan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Walang silbi ang iyong katawan. Walang problema, dapat nang matapos ang palabas na ito. Aalis na ako para kunin ang kanyang buhay. Ganap na tapusin ang kaguluhang ito. Si Ling Xiuya ay nagdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan gamit ang langit na gamot. Dapat nang alisin ang salot na ito. Pupunta na ako sa punong himpilan ng Huanyu. Tapusin na ang bagay na ito. Walang silbi, kaibigan. Kakatapos mo lang sumubok ng lason. Paano ka makakapag-isa? Nais kong samahan ka. Responsibilidad ng pamilya Sun ito. Zhang Yukai, ano ang gusto mong gawin? Siya ba ang pinuno ng Zhang? Pakiusap, tulungan mo ako, Ginoong Lin. Ito ay lason. Walang kulay at walang amoy. Basta't papainumin mo si Zhang Guyong nito. Tinitiyak kong ang posisyon ng pinuno ng Zhang ay sa iyo. Iyan ay tiyak.
Siyang Wan, Siyang Wan, Siyang Wan, Siyang Wan, Siyang Wan. May mukha ka pang lumapit. Pasensya na, nagkamali ako. Saan ko alam? Napakamasama pala ni Lin Xui. Sobrang kawawa. Hindi ko kayang makipag-isa sa kasamaan. Tama, Siyang Wan. Pahintulutan mong uminom si Wuyong. Kakatapos lang niyang subukan ang lason. Kailangan niyang magdagdag ng tubig. Mukhang may kaunti ka pang konsensya. Uminom ka ng kaunti, Wuyong. Salamat, ate. Handa na kaming umalis. Saan ka galing, bata? Dito ang Huanyu Technology. Hindi pa tulad mo. Lugar ito para sa mga batang pasaway. Uwi na at maglaro ng puti. Pumunta kami para hanapin si Lin Siuyay. Pakawalan mo siya para makipagkita sa akin. Sino ka ba naman? Maganda naman ang hitsura. Hindi kaya. Para akitin si Ginoolin natin. Anong gagawin mo? Gusto mo ba akong haplosan? Anong palagay mo? Ah! Ang kamay ko, ang pulso ko. Sino ka ba talaga? Ako si Neng Dai. Buhay. Normal. Tubig. Lin Siuya. Ikaw ay nakipagsabuatan sa mga demonyo ng silangang dako. Gamit ang gamot mula sa langit, nagdulot ka ng kapahamakan sa buong lungsod. Malalim ang iyong kasalanan. Lin Siuya para sa iyong sariling kapakinabangan. Walang pakialam sa libu-libong buhay. Hindi ka tatanggapin ng langit. Sa kabutihang palad, may isang walang silbi na kaibigan na nagligtas sa sitwasyon. Nakita ko ang iyong balak. At naalis ang laso ng langit na gamot. Hindi magwawagi ang masama sa mabuti. Ito ang araw ng pagbagsak ng angka ng Lin sa silangan. Sa iyong mga kamay. Mananalo. Sa tulong ninyo. Mga palaka sa ilalim ng balon. Maging mapaghambog. Akala nyo ba ay naunawaan na ang laso ng gamot? At magiging maayos na ang lahat. Talagang napaka-inosente at kaakit-akit. Dahil nagpasya kayong mahuli ang sarili ninyo. Hindi na kami kailangang maghanap. Ngayon, dito ang magiging libingan ninyong lahat. Dito ang inyong hantungan. Kapatid Zongjing, matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay maayos ka. Walang silbi, anong tawag sa'yo kanina? Anong kalokohan yan? Siyempre, isa lang siyang maliit na bulag. Paano maaaring maging? Sandali, yung presyon na nagpasuka sa akin noong gabi. Songjing. Zhang Zongjing. Baka. Siya na ang Diyos na iyon. Impossible. Siguradong nagkamali ka ng narinig. Santo ng medisina, Zhang Zongjing. Matagal nang pumanaw ng libu-libong taon. Ikaw ay Lin Kui. Tama iyon. Hindi ko akalain na hindi kita nakita sa loob ng libong taon. Naaalala mo pa ba ako? Noong araw na sinabi ni Xuxia na mag-iiniksyon ka. Lumitaw ang isang ilusyon ng santo ng medisina sa likod mo. Alam ko na. Siguradong ikaw nga ang bumalik. Ako, na isang matandang pangalawa. Kahit papaano, nakaligtas pa rin hanggang ngayon. Ikaw na nangungunang tao sa mundo. Siyempre, hindi ka magpapahuli. Tama ba? Santo ng medisina Zhang Zongjing. Ganoon pala. Yung presyon na nagpasuka sa akin ng dugo noong gabi. Sa malaking kompetisyon ng pambansang medisina, yung tanso na taong tinuso. Ngayon, lahat ito ay may paliwanag na. Punta. At mayroon ding sandaling pamamaraan ng pagpapagaling sa mga buto na madaling makita ang balak ng teknolohiya sa buong mundo, maliban sa tunay na banal na doktor. Sino pa ang may ganitong pambihirang kakayahan? Walang silbi. Talaga bang ikaw ang aming ninuno? Hindi nakapagtataka na siya, ay madaling makilala ang libong taong gamot.
Dumi ng kabayo. Madaling masolusyonan ang 7 butas na palaisipan. At ang sining ng muling pagsilang ng 3 beses. Karayom na dumating. Hindi nakapagtataka na ang lolo. Nang makita ang kanyang sinulat. Nagbago ang kanyang saloobin. Hindi maaaring ganito ang sulat. Tiyak na hindi maaaring. Hindi ba talaga siya? Hindi maaaring. Tama. Ako nga si Zhang Songjing. Mga di makadiyos na inapo ng Zhang. Si Zhang Xiangwan ay nagpatira pa sa matandang ninuno. Hindi. Siya ay isang bulag na galing sa probinsya. Nagpatira pa sa dakilang biolohista. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng dakilang biolohista. Si Lin Kui. 1,000 taon na ang nakalipas. Ikaw ay hindi lamang kulang sa kasanayan sa medisina, kundi hindi mo rin pinapahalagahan ang buhay. Ngayon sa tingin ko, hindi ka lang walang pag-unlad sa medisina. Ang iyong etika sa medisina ay talagang nasira. Pati na ang 10 pagsasakdal ng kaluluwa. Ganitong masamang anyo. Lahat kayo ay nagtitiwala. Ang pader ng 10 dambuhalang demonyo na kumakain ng kaluluwa. Sa mga lumang aklat, nakasulat ang tungkol sa pagkuha ng tao sa kanilang kapalaran. Ang pinakamakasalanang pader na labag sa langit. Sinasabi na ang pader na ito ay nakakakuha ng likas na enerhiya ng buhay ng tao. At pinagsasama-sama ito sa isang tao. Para sa milyon-milyong buhay na espiritu, buhay ang kapalit. Para sa isang tao na mabuhay ng mahaba. Ikaw ay naglakas loob na gumawa ng ganito, nalabag sa langit at lupa. Ang gamot na iyon ay tiyak na hindi isang mabuting gamot para sa sangkatauhan. Zhang Songjing. Talagang matalas ka. Tama ka. Noong araw, ang gamot ay hindi talaga gamot. Kundi ang gamot na pang-akit sa mga multo na kumakain ng kaluluwa. Pag inom mo nito, ang kanilang likas na kaalaman ay agad mawawala. Nasipsip ng ganitong libu-libong demonyong espiritu. Sa huli, lahat ay papasok sa katawan ng aming guro. Kapag natapos ang malaking anyo, ang aming ninuno ay makakamit ng walang hanggang buhay at mamahala sa mundong ito. Ang taong umiinom ng gamot mula sa langit, ang kanilang esensya ng buhay, ay hugutin ng masamang pader na ito. Ito ay isang handog mula sa buong bayan. Ganyang gawain ay hindi katanggap-tanggap sa langit. Lin Kui. Ikaw. Dapat ang 3. Dapat sana ay 3,000 taon na ako. Pero buhay pa rin ako. Ikaw naman, pagkamatay ng kaluluwa, ilang araw lang. Muling nagkakasama-sama ang anyo ng dharma, at naibabalik ang ganitong lakas. Talagang nakakaintriga ang talentong ito. Tunay ngang karapat-dapat sa natatanging talento si Zhang Songjing. Lin Kui. Alam na ang banal na doktor ay narito. Hindi ka pa ba susuko? Ang kapangyarihan ng banal na doktor ay hindi mo kayang labanan. Tumigil ka na ngayon. Maaari ka pang iwanang buo ang katawan mo. 1,000 taon na ang nakalipas. Tama, hindi talaga ako iyong kalaban. Sayang. Hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, natapos na ang aking kaayusan. At ikaw, si Zhang Songjing, ay nahawaan na ng malubhang lason. Guro. Mahal na guro ng medisina. Ano ang nangyayari? Hindi ba naalis na ang laso ng langit? Naalis na ang laso ng langit. Ngunit ang ibang lason ay hindi ganoon kadaling maalis. Sabihin mo nga, ang susunod na pinuno ng Zhang pamilya. Kapatid na guro. Talagang marunong siya sa sitwasyon. Tamang-tama ang pagkakataon para maglagay ng lason. Hindi ko akalain na pinahamak ko ang ninuno ng Zhang. Ano? May lason ba sa baso na iyon? Zhang Yukai, talagang isa kang salot. Zhang Yukai, ikaw ang salarin ng pamilyang Zhang. Pagsuway sa guro at paglimot sa ninuno. Hindi ito katanggap-tanggap sa langit. Pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko ito napansin. Ako ang nagdulot ng kapahamakan sa aking guro. Walang anuman. Maliit na lason lamang ito. Alam ko na noon pa. Tama ka. Ito ay talagang karaniwang lason. Nais maglagay ng lason sa banal na doktor. Ngunit hindi mahahalata. Siyempre, mahirap ito.
Ngunit naniniwala ako na kaya mong alisin ang laso ng gamot na ito. Tiyak na, nakasubok na mismo. Guminom ng langit na gamot, di ba? Ang laso ng langit na gamot na ito, kapag nakasalubong ang laso na ito, magbubunga ng isang bagong uri ng nakamamatay na lason, na tinatawag na nirvana. Siguro, si kapatid na Zongjing ang pinakaalam nito. Ang laso ng nirvana na ito ay tiyak na sumisira sa kaluluwa. Hindi ba't ito ay magwawasak sa pundasyon ng guro sa medisina? Kababaan, talagang gumamit ng ganitong mapanlinlang na paraan. Guro, ang plano na ito talagang hindi maipaliwanag. Mahal na guro ng medisina, ano ang lasa ng nirvana? Lahat ay kasalanan ko. Sisi ko lahat. Nagawa ko ang malaking kasalanan ng pagpatay sa aking ninuno. Alam ko na sa loob ng libu-libong taon, ang pinakamalaking obsesyon mo ay paglipad upang maging Diyos. Ngayon, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang iyong daan patungo sa paglipad ay naputol na. Tingnan mo, Zhang Zongjing. Ang mga tao sa buong lungsod na kumakain ng mga gamot ng langit, ang lumalabas na likas na enerhiya, ay nakatulong sa aking kasanayan na maging ganap. Ngayon, ako ay tunay na Diyos ng lupa. Mula ngayon, walang kamatayan. Walang pakialam sa paglipad. Gaano kasaya ang buhay dito sa mundo. Ha. Binabati ang aming ninuno sa pagkamit ng posisyon bilang Diyos. Mula ngayon, sabay na tayo sa buhay ng langit at lupa. Mula ngayon, ang mundong ito ay magiging ating paraiso ng kaligayahan. Lao Tzu. Ganito kalakas ang presyon. Siguro, walang makakatalo sa kanya talaga ba? Lin Kui, mali ka. Ang iyong demonyo sa puso sa loob ng libu-libong taon ay ang paghahambing. Palagi kang nag-iisip kung paano ako malalampasan. Ngunit nakalimutan mo, ang layunin ng isang doktor ay magpagaling at tumulong sa tao. Biro lang, makipagsabayan sa langit at lupa, makipagsabayan sa araw at buwan. Iyan ang aming landas, sa pagtahak sa walang kapantay na daan. Hindi ko inasahan. Nang aking matanto ang tunay na diwa ng pagiging doktor, ang aking kalooban ay biglang nagsimulang lumuwag. Ang lakas ay talagang lumampas sa mga hadlang. Nakaabot na sa ganap na kasaganaan sa mundo. Ikaw, bakit ang iyong presensya ay umabot na sa antas ng mga Diyos sa lupa? Ito, marahil ay hindi mo kailanman maunawaan. Nakatatanda, guro. Guro. Ano ang balak mo? Huwag, ninuno. Maging ninuno ay ang aking sustansya. Dapat kayong makaramdam ng karangalan. Zhang Zongjing, kung may kakayahan ka, subukan mo. 3 araw lang. Kailangan ko lang ng 3 araw. Habang nilalasap ko pa ang buong lungsod na ito ng premyo. Pagdating ng panahon, makikipagkita ako sa iyo. At magdedesisyon tayo sa isang laban. Huli na. Lin Kui, hinahangad mo ang mahabang buhay. Nagtayo ka ng masamang anyo ng mga multo na sumisipsip ng kaluluwa. Gamit ang mga nilalang ng buong lungsod bilang handog. Ito ay isang kasalanan. Pinabayaan mong makipag-ugnayan ang iyong mga alagad sa mga banyaga. Sinira mo ang pundasyon ng medisina ng dakilang siya. Ito ay pangalawang kasalanan. Hindi tama ang iyong intensyon. Pagsasala sa sining ng medisina, pagpapahirap sa mga inosente, nagdudulot ng pagkawasak sa buhay. Ito ang 3 kasalanan. 3 kasalanan, sabay-sabay na parusa. Hindi tinatanggap ng langit at lupa. Hindi. Zongjing, kapatid na Zhang, sa ating pagkakakilala, na tumagal ng libu-libong taon. Patawarin mo ako. Handa akong isakripisyo ang aking kakayahan, para lang mabuhay. Nauuhaw ako sa iyo. Bigyan mo ako ng 3. Salamat sa Ginoo ng medisina sa pag-aalis ng halimaw na ito. Nakaligtas sa lungsod ng dagat, ng libu-libong mamamayan mula sa panganib. Ginoo ng medisina, hindi lamang nagligtas ng napakaraming buhay, kundi nagligtas din sa dangal at hinaharap ng medisinang daksya. Nakatatanda, muli mong pinangalagaan ang isang pamilya. Pinangalagaan ang lupain na ito. 3 na. Kung papayagan siyang makabalik ng buhay, ako na ang susunod na 3. Ayaw kong mamatay. Zhang Guyong, Lolo.
Kahit sino ka man. Huwag mo na akong sisihin. Natalo ako. Alam ninyo ang kasalanan. Mga anak na hindi marunong magpasalamat, dapat mabulok sa impyerno. Turo ng angka ng Zhang. Ang pagtutuwid ay hindi nakikita. May kaalaman ang langit sa mga intensyon. Samantalang kayo ay pinapangunahan ng kasakiman. Nilalapastangan ang sining ng medisina. Ngayon, sa ngalan ng banal na doktor. Aking lilinisin ang aming hanay. Wawasakin ang kasanayan sa medisina ni Zhang Ji at Xinlan. At ng tatlong Zhang Yukai. Kukunin ang lahat ng kanilang ari-arian. Agad-agad na itatakwil mula sa pamilya. Ipapasa sa kaukulang ahensya. Para sa legal na paglilitis. Zhang Xiangwan. Xiangwan na. Simula ngayon, ikaw ang bagong pinuno ng pamilya Zhang. Inaasahan kong tatandaan mo ito. Naway walang magkasakit sa mundo. Walang masama kung ang gamot ay maalikabok sa estante. Nanumpa si Xiangwan. Tiyak na magiging halimbawa siya. Susunod sa mga alituntunin ng pamilya at mga aral ng ninuno. Tandaan ang puso ng isang manggagamot. Huwag mawala ng dangal bilang isang manggagamot. Zhang Zongjing. Linisin ang iyong pader. Ibalik ang kaayusan. Ang kabutihan ay sumasaklaw sa lahat. Maging matuwid sa sarili mong landas. Ang kabutihan ay ganap na natupad. Pinahihintulutan ang paglipad sa araw. Lolo.